Huwag po kayong maingay. Sumunod po kayo sa akin. Huwag po kayong maingay. Sabi niya, sumunod kayo. Kakalabas pa lang ni Danilo dan Ilustre sa pangunahing pinto ng kanyang mansyon. Inaayos ang kanyang Rolex. Habang hawak ang kanyang iPhone at magasusing sasakyan sa isang kamay, tumingin siya sa ibaba na may bahagyang paggalito at counting inip sa kanyang mukha. Bakit? Ano bang nangyayari? Saan mo ako dadalhin? Mauhuli na ako. Pakiusap po. Sir, bulong ang bata habang hinahawakan ang kanyang kamay. Sumama po kayo sa akin. Huwag po kayong magpakita. Magpakita? Kanino? Tanong ni Danilo. Ngunit ginagabayan na siya ng bata palabas ng sementadong daanan patungo sa gilid ng driveway, kung saan may nakahilirang malalaking pandekorasyong banga sa pagitan ng mga halamanan na nakaharang sa direktang tanawin mula sa pangunahing gate. Yumuko ang batang babae. Sa likod ng mga banga at dahan-dahang hinila ang manggas ni Danilo. Pakiusap po, yumuko kayo. Nag-atubili muna si Danilo, ngunit kalaunan ay yumuko rin sa tabi nito, dahilan upang sumayad ang kanyang mamahaling suit sa graba. Mula sa kanilang pinagtataguan, natatanaw niya ang pangunahing gate at ang itim na Toyota Alphard na naghihintay sa labas habang umaandar ang makina. Nakatayo ang driver sa tabi ng sasakyan. Lumapit pa ng kaunti si Danilo at bumulong. Bakit ba tayo nagtatago? Bakit hindi ako pwedeng sumakay sa sasakyan ko? Maingat na itinuro ng bata ang gate. Hindi niyo po driver yan, sabi nito. Kumunot ang no ni Danilo. Siyempre driver ko yan. 3 taon ko na siyang driver. Umiling ang bata. Hindi po sir, ang driver niyo po laging binubuksan ang pinto gamit ang kanang kamay dahil nasa kaliwa ang masusi niya. Linggo-linggo ko po siyang nakikita. Pero ngayon binuksan ng lalaking yan ang pinto gamit ang kaliwang kamay at iba po ang plaka ng sasakyan. May isang numero na hindi makapareho. Tumingin muli si Danilo. Sa pagkakataong ito, mas masuri. Mukhang pareho nga ang sasakyan, parehong modelo, parehong kulay. Ngunit doon niya napagtanto na hindi niya tinignan ang plaka kaninang umaga. Bakit nga naman niya gagawin nun? Sasakyan niya iyon. Sabi po nila, mangyayari ito, patuloy ngang bata sa mahinang boses. Kahapon po, sa likod ng glass house. Nakatayo ako malapit siyang gapuno habang pinapanood ko si tatay na nagtatrabaho. Narinig ko po ang asawa ninyo na may kausap na lalaki. Sabi nila, papalitan ang driver niyo. Sabi nila, hindi niyo po mapapansin kasi lagi kayong nagmamadali. Hindi nagsalita si Danilo. Sabi nila, pagkasakay niyo sa sasakyan, hindi kayo dadalhin sa airport. Huminto ang bata. Sabi niya, dadalhin kayo sa isang lugar na napakalayo rito. Isang tahimik na lugar kung saan walang makakarinig sa inyo. Sabi nila, nabayaran na ang driver. Bahagyang nanginig ang panga ni Danilo. Sinasabi mo bang kasangkot ang asawa ko rito? Dahan-dahan niyang tanong. Naintindihan mo ba kung gaano kaseryoso ang sinasabi mo? Tumango ang bata. Opo sir, kaya nga po rininggot ko sila. Dinukot ng bata ang kanyang kamay sa bulsa at naglabas ng isang lumang cellphone. Ngunit bago pa niya mapindot ang anuman, tumunok ang telepono ni Danilo sa kanyang kamay. Tumingin siya sa screen. Sumagot si Elisa, Danilo, nasaan ka na? Narinig ang boses ng kanyang asawa sa kabilang linya. Kanina pa kita hinahanap. Sabi ng driver, wala ka pa raw sa sasakyan. Mahuhuli ka na sa flight mo. Papunta na, sabi ni Danilo. Habang ang kanyang mata ay nakatitik pa rin sa Alphard sa gate. Nasa 1 minuto lang. Bilisan mo, sabi nito. Hindi mo pwedeng makalitaan ang flight na yan. Ilang linggo na nating pinag-usapan ang meeting na yan. Alam ko, sabi ni Danilo. Papunta na. Ibinaba niya ang tawag at ibinalik ang telepono sa bulsa. Pagkatapos ay tumayo siya mula sa likod ng mabanga at pinagpagan ang kanyang pantalon. Kailangan ko nang umalis, sabi niya. Hindi ko pwedeng patakbuhin ang kumpanya mula sa likod ng banga. Bago pa siya makahakbang, muling hinawakan ngang bata ang kanyang kamay ng mahigpit. Nagulat si Danilo sa lakas ngang kapit nito. Sir, bulong ngang bata, kung mali po ako, pwede kayong magalit sa akin. Pwedeng mawalang ngang trabaho si tatay, pwede kaming umalis. Pero kung tama ako at sumakay kayo sa sasakyang yan, hindi na kayo makakabalik. Dahan-dahang huminga ng malalim si Danilo. Sabi mo, narinig mo sila, aniya, ano ba talaga ang narinig mo? Mas lalo pang hininaan ng bata ang kanyang boses. Sabi nila, kapag nasa loop na kayo ng sasakyan, kukunin nila ang telepono at pitaka niyo. Dadalhin kayo sa isang malit na lugar kung saan walang makakarinig sa inyo. Sabi nila, ikukulong kayo roon at hindi bibigyan ng pagkain hanggang sa manghina kayo ng husto. Pagkatapos,
Iisipin ngang lahat na nawawala kayo. Sa paglipas ngang panahon, mapupunta ang pera ng insurance sa asawa ninyo. Nakaramdam si Danilo ngang malamig na takot na dahan-dahang gumapang sa kanyang dibdib. Ngunit umiling siya. Kasama ko ang asawa ko nung wala pa akong anuman, bulong niya. Hindi siya perpektong tao, pero hindi niya magagawa ang ganitong bagay sa akin. Biglang tumingin ang bata sa daanan ng hardin at hinila ang kanyang manggas. Sir, bulong nito, sumunod po kayo sa akin. Huwag po kayong magpakita. Sino ang makakakita sa akin? Tanong ni Danilo. Ngunit gumagalaw na ang bata sa gilid na mga halaman, nananatiling nakayuko. Ginagabayan siya patungo sa likod bahay malapit sa glass house. Huminto sila sa likod ng isang mataas na hanay na mga halaman. Mula roon, natatanaw nila ang sementadong daanan mula sa bahay patungo sa glass house. Dalawang tao ang dahan-dahang naglalakad sa landas na iyon. Si Elisa Ilustre, na nakasuot ng eleganteng pastel na damit, habang ang kanyang kamay ay nakasandal sa braso ng isang lalaking hindi pa nakikita ni Danilo kailanman. Huminto sila malapit sa pintong glass house. Sa pag-aakalang nag-iisa lamang sila. May sinabi ang lalaki na hindi marinig ni Danilo dahil sa distansya, ngunit mahinang tumawa si Elisa. Pagkatapos ay hinawakan ang mukhang lalaki at hinalikan ito. Hindi gumalaw si Danilo, hindi humakbang pasulong, walang sinabi, nanatili lamang siyang nakatayo sa likod ng halaman, habang ang kanyang kamay ay nakataas pa rin ng bahagya mula sa pag-ayos ng kanyang orasan. Isinandal ni Elisa ang kanyang noo sa noong lalaki at nagsalita. Sa pagkakataong ito ay sapat ang lakas upang marinig ni Danilo. Counting tiis na lang, sabi nito. Kapag natapos na ang lahat ng ito, hindi na natin kailangang magtago. Mahal kita. Pakiramdam ni Danilo ay nawalan siyang hangin sa kanyang mabaga, ngunit hindi siya gumawa ng anumang tunok. Sa kanyang tabi, hindi nagsalita ang batang babae. Hindi na niya kailangang magsalita dahil sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan na ni Danilo kung bakit niya sinabing manahimik at sumunod sa kanya. Hindi napansin ni Danilo na huminto na pala siya sa pahinga hanggang sa magkahiwalay ang dalawang figura malapit sa glass house at nagsimulang maglakad sa magkaibang direksyon. Dahan-dahang naglakad pabalik sa mansyon ang kanyang asawa, mahinahon, marangal. Siya ang parehong babae na nag-organisa ng charity gala at ngumingiti sa mga litrato. Ang lalaki naman ay naglakad sa kabilang direksyon. Nakapamulsa ang mga kamay na tila walang partikular na patutunguhan. Nanatili si Danilo sa likod ng mga halaman, walang katinag-tinag. Ilang minuto lang ang nakalipas. Siya ay isang taong nagmamadaling humabol sa kanyang flight, isang taong nag-isip ng mga kontrata, schedule, numero, at mga meeting. Ngayon, siya ay isang lalaking nakatayo sa sarili niyang hardin. Pinapanood ang kanyang asawa na humahalik sa ibang lalaki at naririnig itong nagsasabing mahal niya ito. Sa kanyang tabi, hindi gumalaw ang bata. Pagkatapos ngang mahabang panahon, nagsalita si Danilo, ngunit iba ang tunog ngang kanyang boses na tila pagmamay-ari nga isang mas matandang tao. Ang cellphone, bulong niya. Ang recording, pwede ko bang pakinggan ulit? Tumango ang bata at agad na iniabot ang telepono na tila ba inaasahan na niya ang tanong na iyon. Kinuha ni Danilo ang telepono at tumitik dito bago pinindot ang play. Sa pagkataong ito, nakinig siya sa ibang paraan. Noong una, nakinig siya ng may gulat. Ngayon, nakikinig siya bilang isang taong nakasalalay ang buhay sa bawat salita. Nagsimula ang recording sa tunog ng hangin sa mga dahon, kasunod ang langit-ngit ng pintong glass house, at pagkatapos ay ang boses ni Elisa. Pagkasakay niya sa sasakyan, tapos na. Hindi siya makakarating sa airport. Sa oras na mapansin nilang may mali, matagal na siyang nawawala. Ipinikit ni Danilo ang kanyang mamata ng sandali, ngunit patuloy na nakinig. Sumagot ang boses ng lalaki, kalmado at praktikal. Alam ng driver kung saan siya dadalhin. Handa na ang lugar, walang mga kamera, walang kapitbahay. Mananatili siya roon, walang telepono, walang pagkain, hanggang sa maunawaan niyang hindi na siya makakabalik. Si Elisa naman, mas mahina na ang boses ngayon. At ang insurance, ikaw ang pangunahing beneficiary, sabing lalaki. Kapag idineklara siyang nawawala, mapupunta sa iyo ang pera. Kailangan mo lang maghintay. May maikling katahimikan sa recording. Pagkatapos ay muling nagsalita si Elisa. At sa pagkakataong ito ay malamig ang kanyang boses sa paraang hindi pa naririnig ni Danilo kailanman. Ibinigay ko sa kanya ang 15 taon, aniya, 15 taon ng buhay ko. Kung alis ako, hindi ako alis ng walang dala. Kung ang kwentong ito ay umantig sa inyong puso,
Paki-like ang video na ito at ibahagi ang inyong saloobin sa comments. Sabihin ninyo kung saan ninyo kami pinapanood dahil mahalaga rin ang inyong kwento at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi niyo mamimiss ang susunod na kwento. Natapos ang recording. Hindi agad idinilat ni Danilo ang kanyang mata, nanatili lang siyang nakatayo habang hawa ang telepono, nakikinig sa katahimikan pagkatapos mawala ang mga boses. Nang sa wakas ay idilat niya ang kanyang mata, tumingin siya sa bata. Naintindihan mo ba ang lahat ng ito? Tanong niya. Hindi po lahat, tapat na sagot ng bata, pero naintindihan ko pong dadalhin kayo sa isang lugar at hindi na kayo pababalikin. At naintindihan ko pong may pinag-usapan silang pera kapag nawala kayo. Tumango ng dahan-dahan si Danilo. Pagkatapos ay tumingin siya sa harap ngang ari-arian kung saan kumukurba ang driveway patungo sa kalsada. Halos sumakay na ako sa sasakyang, yan, bulong niya sa kanyang sarili. Hindi sumagot ang bata. Muling tinignan ni Danilo ang telepono. Nang i-record mo ito, nakita ka ba nila? Hindi po sir, sagot ng bata. Nasa labas po ako, malapit sa mga puno. Sila po ay nasa loob ng glass house. Hindi nila ako makikita. Nanonood lang po ako kay tatay. Nang marinig ko silang nag-usap, kaya ginamit ko po ang cellphone ni tatay. Tumango muli si Danilo, nag-isip pa rin. Pagkatapos ay nagtanong siya ng isang bagay na kahit siya ay nagulat. Bakit hindi mo agad sinabi sa tatay mo? Nag-isip muna ang bata bago sumagot. Kasi po nagtatrabaho rito si tatay. Kung mali po ako, baka matanggal siya sa trabaho. At kung tama po ako, naisip ko pong baka malaman ng gamaling tao bago niyo pa malaman. Tinitigan siya ni Danilo ng matagal pagkatapos niyang sabihin iyon. Maingat niyang ibinalik ang telepono rito. Tama ang ginawa mo, ani Danilo. Sakin ka muna lumapit. Tumango ang bata. Tumingin muli si Danilo sa glass house. Kilala mo ba kung sino ang lalaki? Umiling ang bata. Kahapon po, hindi ko masyadong nakita ang mukha niya. Boses lang po ang narinig ko. Ngayon ko lang po siya nakita nang sumama kayo sa akin. Tumango ng dahan-dahan si Danilo. Tatandaan niya ang mukhang iyon? May mga mukha na kailangan mo lang makita ng isang beses upang hindi mo na malimutan. Pagkatapos ngang mahabang katahimikan, muli siyang nagsalita. Mula ngayon, huwag mong sasabihin ito kahit kanino, maliban sa akin. Huwag sa driver. Huwag sa kahit kanino sa bahay. Huwag sa kahit kanino na magtatanong sa iyo. Naiintindihan mo ba? Opo, sir. Sagot ng bata. At manatili ka lang malapit sa tatay mo, patuloy ni Danilo. Huwag kang pupunta kahit saan nang maisa sa ari-ariang ito sa ngayon. Tumango muli ito. Tumingin si Danilo sa mansyon. Sa isang bahagi ng bahay na iyon ay ang kanyang asawa, isang babaeng pinakatiwalaan niya sa loob ng 15 taon. At ngayon, ang bawat silid ay tila naging lugar kung saan hindi niya alam ang katotohanan. Inayos niya ang kanyang jacket ng dahan-dahan, tulad ng isang lalaking naghahanda para sa isang mahalagang pulong. Ngunit hindi ito isang business meeting, ito ay isang ganap na ibang bagay. Salamat, sabi niya sa bata. Mukhang nagulat ang bata. Bakit po? Dahil sinabi mo sa akin ang katotohanan, sabi ni Danilo. Karamihan sa mga tao sa buhay ko ay napakaingat sa mga sinasabi nila sa akin. Ikaw, hindi ka nagingat, naging tapat ka lang, maaring naging dahilan. Yan upang mailigtas ang buhay ko. Nagsimula siyang maglakad pabalik sa bahay, pagkatapos ay huminto at lumingon. Ang ginawa mo ngayon, aniya, ay napakatapang. Hindi dahil wala kang takot, kundi dahil ginawa mo ang tama kahit alam mong maari itong magdulot ng problema sa iyo at sa tatay mo. Hindi alam ngang bata kung ano ang sasabihin, kaya nanatili na lamang siyang nakatayo ron habang hawak ang telepono gamit ang dalawang kamay. Naglakad pabalik si Danilo Ilustre sa kanyang bahay tulad ng isang taong pumapasok sa isang lugar na hindi pa niya nakikita kailanman. Mukhang pareho pa rin ang lahat. Ang sahig na gawa sa marmol, ang matatas na bintana, ang mga mamahaling muebles na wala namang gumagamit, ngunit ngayon ay may napansin siyang bagay na hindi pa niya napapansin noon. Kung gaano katahimik talaga ang bahay na iyon. Hindi ito katahimikan ng kapayapaan, ito ay katahimikang walang laman. Naglakad siya patungo sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Isang bagay na halos hindi niya ginagawa kapag nasa bahay siya sa maghapon. Naupo siya sa likod ng kanyang mesa, ngunit hindi binuksan ang computer. Sa halip, nanatili lamang siyang nakaupo ron habang nakapatong ang mga kamay sa mesa at nakatitig sa kawalan.
Pagkatapos ng mahabang panahon, kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap ang isang numerong ilang buwan na niyang hindi tinatawagan. Martin Santos. Nang sumagot si Martin, mukhang relax ang boses nito. Akala ko ba nasa ere ka na ngayon? Sa wakas, natutunan mo na ring magbakasyon, Dan. Martin. Sabi ni Danilo sa kalmado ngunit ibang boses. May hihilingin akong pabor at kailangan mong makinig ng mabuti. Natahimik si Martin sa kabilang linya. Kilala niya ang ganoong tono. Hindi iyon tono ng isang lalaking nagtatanong tungkol sa makontrata o meeting. Nakikinig ako, sabi ni Martin. Kailangan kong alamin mo ang lahat tungkol sa insurance policy ng asawa ko, sabi ni Danilo. Life insurance, beneficiary, petsa, anumang kamakailang pagbabago. Gusto ko ang lahat. May counting katahimikan. Kakaibang hiling yan. Dahan-dahang sabi ni Martin. May nangyari ba? Oo, sabi ni Danilo. Pero ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Sa ngayon, sabihin mo sa akin kung ang isang asawa ay nawala, hindi kumpirmadong patay, nawawala lang, makukuha pa rin ba ang life insurance? Hindi agad sumagot si Martin sa pagkakataong ito. Nang sumagot siya, mas seryoso na ang kanyang boses. Oh, aniya, pero matagal. Karaniwan, kailangang ideklara na ang korte na legal. Napatay ang tao pagkatapos na ang partikular na panahon. Bakit mo ito tinatanong? Tumingin si Danilo sa bintana patungo sa hardin sa glass house. Dahil sa tingin ko, may nagpaplano na maglaho ako, sabi niya. Katahimikan. Pagkatapos ay mahinang nagsalita si Martin, hindi yan bagay na karaniwang ibinibiro nga tao. Hindi ako nagbibiro, sagot ni Danilo. Sa tingin mo ba ay problema ito sa kumpanya o personal? Tanong ni Martin. Inisip ni Danilo ang recording, ang boses ng lalaki, ang paraan ng pagsasalita ni Elisa. Ibinigay ko sa kanya ang 15 taon. Hindi ako alis ng walang dala. Pareho, sabi ni Danilo. Pero higit sa lahat, personal, gusto mo bang tumawag ako ng pulis? Tanong ni Martin. Huwag muna, mabilis na sagot ni Danilo. Kung pupunta ako sa pulis ngayon, magiging iskandalo ito. Kung magiging iskandalo, pag-usapan ng lahat. Kung pag-usapan ng lahat, ang managpaplano nito ay maaring tumakas o baguhin ang kanilang plano. Kung ganun, ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Martin. Sumandal si Danilo sa kanyang upuan at ipinikit ang kanyang mamata ng sandali. Gusto ko muna malaman ang katotohanan. Sabi niya, hindi ang iniisip ko, hindi ang nararamdaman ko, ang katotohanan. Bago ko pagpasyahan kung ano ang gagawin. Natahimik si Martin ng sandali. Pagkatapos ay sinabi nito, sige, sisimulan ko sa insurance. At Danilo, mag-ingat ka kung kanino ka nagtitiwala hanggat hindi natin nalalaman ang lahat. Halos matawa si Danilo sa sinabi nito, ngunit walang nakatatawa sa buong sitwasyon. Iyan mismo ang problema, aniya. Napagtatanto ko na baka hindi ko alam kung kanino ako pwedeng magtiwala. Pagkatapos ibaba ang tawag, nanatili muli sa katahimikan si Danilo. Dahan-dahang gumala ang kanyang mamata sa opisina. May mga larawan sa estante sa likod ng kanyang mesa. Ang isa sa mga ito ay kinuha 15 taon na ang nakalilipas. Siya at si Elisa sa harap ng isang maliit na apartment. Parehong mas bata, parehong nakangiti na tila nagsisimula pa lamang ang mundo. Tumayo si Danilo at lumapit sa larawan. Kinuha niya ito sa kanyang makamay. Ibinigay ko sa kanya ang 15 taon, sabi nito sa recording. Tinitigan ni Danilo ang mas batang bersyon ng kanyang sarili sa larawan. Naniniwala ang lalaking iyon na ang tagumpay ay magpoprotekta sa lahat na kung magtatrabaho siya ng sapat, makakabuo siya nga buhay kung saan walang makakasakit sa kanya. Ibinalik niya ang larawan sa lugar nito, isang mahinang kumato ang narinig sa pinto ng opisina. Tuloy. Bumukas ng dahan-dahan ang pinto at pumasok si Elisa. Ngumiti ito nang makita siya, ngunit hindi umabot ang ngiti sa mga mata nito. Nandito ka pala, aniya. Pumunta ako sa labas at sinabi, nilang hindi ka sumakay sa sasakyan. Anong nangyari? Na-miss mo ba ang flight mo? Tinitigan siya ni Danilo ng matagal bago sumagot. Napansin niya ang mga malilit na bagay. Ngayon, ang paraan ngang pagtayo nito, ang paraan ngang pagsusuri sa kanyang mukha bago muling magsalita. Nagpasya akong huwag ng tumuloy. Kalmadong sabi niya. Bahagyang kumunot ang no nito. Hindi tumuloy Danilo, ang meeting na yon. Alam ko. Sabi niya, ipareprogram ko na lang. Lumapit pa si Elisa sa loop ng silit. Okay ka lang ba? Mukha kang pagod. Hindi ako nakatulog ng maayos, sabi ni Danilo. Ang bahaging iyon ay totonaman. Tumango ng dahan-dahan ang asawa.
Masyado kang nagtatrabaho. Malumanay na sabi nito. Ilang taon ko na yang sinasabi sa iyo. Pinaaralan ni Danilo ang mukha nito habang nagsasalita. Sinubukan niyang tignan kung ang babaeng nasa harap niya ay ang parehong boses na narinig niya sa recording. Ang parehong boses na kalmadong, nag-usap tungkol sa kung gaano katagal mabubuhay ang isang lalaki ng walang pagkain. Elisa, sabi ni Danilo pagkatapos ngang isang sandali, kung may mangyari sa akin, magiging mayos ka lang, di ba? Tila nagulat ito sa tanong. Anong klaseng tanong yan? Sagutin mo na lang, sabi niya. Bahagyang naghalukip-kip si Elisa. Oo Danilo, may insurance naman tayo. Inayos lahat ng abogado yan taon na ang nakalipas. Bakit mo ba tinatanong yan? Tumango ng dahan-dahan si Danilo. Gusto ko lang masiguro. Tinitigan siya ni Elisa ng matagal na tila sinusubukang basahin ang anuman sa liko ng kanyang mata. Medyo tinatakot mo ako, sabi nito na may counting tawa. Una, kinansela mo ang isang mahalagang biyahe. Tapos tinatanong mo ako kung ano ang mangyayari kapag namatay ka. Ano bang nangyayari? Sumandal si Danilo sa kanyang mesa. Nararamdaman mo ba minsan na hindi mo talaga kilala ang isang tao? Mahinang tanong niya. Kahit pagkatapos ng maraming taon. Ngumiti ng kaunti si Elisa. Siyempre, nagbabago ang makatao. Tumango si Danilo. Oh, nagbabago nga. Sa isang sandali, walang nagsalita sa kanila. Pagkatapos, ay lumapit ito at hinalikan siya ng bahagya sa pisngi tulad ng ginagawa nito ng libu-libong beses noon. Subukan mong magpahinga ngayon, sabi nito, mukhang kailangan mo talaga. Habang lumalabas si Elisa sa opisina at isinasara ang pinto sa kanyang likod, nanatiling nakatayo ng tuwid si Danilo Ilustre at hindi gumalaw ng mahabang panahon dahil ngayon ay may alam na siya na nagpabago sa takbong kanyang mundo. Ang pinakamapanganib na bahagi ng kanyang araw ay hindi ang sumakay sa maling sasakyan, kundi ang maupo sa harap ng isang tao sa hapag-kainan na nahihintay na maglaho siya. Nang hapong iyon, gumawa si Danilo Ilustre ng isang bagay na ilang taon na niyang hindi ginagawa. Ipinatay niya ang kanyang telepono. Hindi naman ganap. Hindi niya ito pinatay ng tuluyan, ngunit nimute niya ang mga tawag, email, at ang walang katapusang pangingini ng mga taong nangangailangan ng mga desisyon, pag-apruba, at mga sagot. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, naupo siya sa sariling opisina at pinagintay ang mundo. Sumandal siya sa kanyang upuan at sinubukang mag-isip, hindi bilang isang boss, hindi bilang isang negosyante, hindi bilang isang taong lumulutas ng problema sa negosyo. Sinubukan niyang mag-isip bilang isang lalaking halos manakawan ng buhay ng hindi man lang namamalayan. Inisip ngang kanyang isip ang nakaraang taon, pagkatapos ay ang 2 taong nauna rito. Tulad ng isang taong nagbabasa muli ng lumang sulat at biglang nakakakita ng pangungusap na may ibang kahulugan na pala. Ngayon, nagsimula ng maglakbay ng mas madalas si Elisa nang wala siya. Sinasabi nitong ito ay para sa charity work, mga event, at pagbisita sa mga kaibigan. Hindi ito kinuwestiyon ni Danilo dahil madalas din siyang maglakbay. Ganon gumana ang kanilang kasal sa mahabang panahon. 2 abalang tao na nagahati sa isang bahay, isang apelido at isang kalendaryo. Naalala niya ang magabing dumarating siya ng gabi na at nadarat ng madilim ang bahay, maliban sa isang ilawan sa sala. Minsan tulog na si Elisa, minsan sinasabi nitong, kumain na ito, minsan nag-usap sila ng 5 minuto at pagkatapos ay pareho nilang bubuksan ang kanilang laptop at magpapatuloy sa pagtatrabaho. Sinabi niya sa kanyang sarili na normal lang iyon, na ganon talaga ang buhay nga may sapat na gulang, na ang pag-ibig pagkatapos ng maraming taon ay nagiging tahimik at praktikal. Ngayon ay itinatanong niya sa kanyang sarili kung kailan naging walang laman ang tahimik na iyon. Isang mahinang kumatok muli sa pinto ang narinig. Tuloy, sa pagkataong ito, ang may-ari nga bahay o ang may bahay, si Aling Nena, isang babaeng nasa edad 60 na nagtatrabaho sa bahay ng mas matagal kaysa sa kahit kanino. Pinapatakbo niya ang bahay tulad ng isang kapitan ng barko na nagmamando ng tahimik, mahusay, at may matang nakakakita sa lahat. Sir Ilustre, aniya, ipinapaalala po ngang asawa ninyo ang hapunan niyo mamayang gabi kasama ang ma-SI chip, alas 7 po. Tinitigan siya ni Danilo ng sandali. Ipakansela mo, sabi niya, mukha itong bahagyang nagulat. Kanselahin? Bihira po kayong makanselangang hapunan kasama ang ma-SI chip. Sabihin mo na may biglang dumating, sabi niya, trabaho.
palaging kapanipaniwalayan, tumango ito, ngunit hindi agad umalis. Nanatili itong nakatayo ng sandali, pinag-aralan ang kanyang mukha sa paraang ginagawa minsan ng mga matatanda kapag iniisip nilang may mali. Ngunit ayaw magtanong ng direkta. Mayos naman po ba ang lahat, sir? Tanong nito ng may pag-aalaga. Inisip ni Danilo ang tanong na iyon. Napakasimpleng tanong, ngunit napagtanto niya na hindi na niya alam kung paano ito sasagutin. Hindi ako sigurado. Tapat na sagot niya. Tumango ito ng dahan-dahan na tila ba mas marami itong naunawaan kaysa sa aktwal na sinabi niya. Kung may kailangan po kayo, nandito lang ako, sabi nito at dahan-dahang isinara ang pinto. Tumayo si Danilo at lumapit muli sa bintana. Mula sa kanyang opisina, natatanaw niya ang bahaging hardin at ang daanang patungo sa maliit na bahay ng hardinero. Nakita niya ang hardinero na nagtatrabaho malapit sa bakod. Dahan-dahan, sistematiko, tulad ng dati. At hindi kalayuan dito, ang batang babae ay nakaupo sa isang mababang pader na bato habang pinapanood ang kanyang tatay na nagtatrabaho, katulad ng ginawa nito nung nakaraang araw nang marinig ang pag-uusap na nagbago sa lahat. Hindi ito naklalaro ng cellphone, hindi tumatakbo kung saan-saan, nakaupo lang ito ron, nakmamasit, nakisip. Napatanto ni Danilo ang isang bagay noon, isang bagay na nagparamdam sa kanya ng pasasalamat at hiya ng sabay. Ang tanging tao sa buong mundo niya na nagsabi sa kanya ng katotohanan ng walang hinihinging kapalit ay isang batang babae na nakatira sa maliit na bahay sa likod ng kanyang hardin. Ang lahat ng iba pa sa kanyang mundo mga kasosyo, kakumpetensya, maging ang mga kaibigan ay may gustong makuha, mga kontrata, akses, impluensya, pera, ngunit ang batang iyon ay isinugal ang trabaho ng kanyang ama upang bigyan lamang siyang babala. Muling kinuha ni Danilo ang kanyang telepono at tinawagan si Martin. Kailangan kong higit pa sa impormasyon ng insurance, sabi niya nang sumagot si Martin. Alamin mo kung sino ang nakausap ng driver ko nitong nakaraang linggo. Mga bank transaction, call records, lahat. At kailangan itong gawin ng tahimik. Sa tingin mo ba kasangkot ang driver? Tanong ni Martin. Wala na akong pinaniniwalaan ngayon, sabi ni Danilo. Gusto ko nga katotohanan. Sige, sabi ni Martin. Bigyan mo ako ngang 1 o 2 araw. At Martin, dagdag ni Danilo. Gusto ko ring alamin mo kung sino ang nakikipakita kay Elisa. Nang tahimik, walang gulo, wala munang nga abogado, impormasyon lang, may maikling katahimikan. Magiging magulo ito, di ba? Sabi ni Martin. Tumingin si Danilo sa bintana patungo sa malaking bahay, ang perpektong hardin, ang mahabang daanan. Magulo na ito, aniya, pagkatapos ibaba ang tawag. Nanatili si Danilo sa opisina ng 1 pang oras. Nagsusulat sa isang notepad tulad ng ginagawa niya nung bata pa siya at binubuo ang kanyang kumpanya mula sa wala. Noong panahong iyon, ang bawat problema ay kayang lutasin sa pamamagitan nga plano, listahan, at decision. Kaya gumawa siyang listahan. Sino ang pwede kong pagkatiwalaan? Martin, Aling Nena, ang hardinero, ang bata. Huminto siya sa bahaging iyon at tinitigan ang listahan ng matagal. Pagkatapos ay isinulat niya ang 1 pang tanong. Sino ang nakakalam ngang aking schedule? Elisa, ang aking assistant, ang aking driver, ang aking opisina. Ibinaba niya ang panulat. Sa unang pagkakataon, nagsimulang maunawan ni Danilo Ilustre na hindi lamang ito problema ng pagtataksil, ito ay problema ng akses. May isang tao na hindi lang basta gustong mawala siya, kundi alam din kung paano siya buburahin nang walang sinumang makakapansin kaagad. Sa pagtatapos no hapon, naglakad siya palabas patungo sa hardin. Mas malamig na ang hangin ngayon at ang mahahabang anino ng mapuno ay nakalatag sa damuhan. Tumayo ng tuwid ang hardinero nang makita si Danilo na papalapit. Sir, tumango si Danilo. Pwede ba kitang makausap sandali? Siyempre po sir. Tumayo sila malapit sa gilid ng hardin, kung saan nagtatakpo ang damuhan at ang mga puno. May kailangan akong ipagawa sa iyo, sabi ni Danilo. Isang bagay na kailangang maging maingat. Nakinig ng mabuti ang hardinero. Sa mga susunod na araw, gusto kong manatili kayo nga na mo malapit sa bahay, sabi ni Danilo. Kung may sinumang hindi niyo kilala na lumapit sa hardin o magtanong, pumunta ka agad sa akin para sabihin. Huwag sa mga tauhan, sa akin mismo. Tumango ng dahan-dahan ang hardinero. Opo sir. Tumingin si Danilo sa batang babae na nakaupo muli sa pader na bato, bahagyang winawagaywe ang isang paa, nakikinig kahit na kukunwari itong hindi. Lumapit sa kanya si Danilo. Maaring kailanganin ko muli ang tulong mo, sabi niya.
tumingin ito sa kanya. Opo, sir, may manapapansin ka, ani Danilo. Mga malilit na bagay na hindi nakikitang ibang tao. Nag-isip muna ang bata bago sumagot. Sabi po ni tatay, kapag nagtatrabaho ka sa hardin, kailangan mong mapansin ang maliliit na pagbabago kung hindi ay mamamatay ang mahalaman. Tumango ng dahan-dahan si Danilo. Iyan marahil ang pinakamatalinong payo sa negosyo na narinig ko sa loob ng maraming taon. Sabi niya, hindi ngumiti ang bata, ngunit naintindihan nitong seryoso si Danilo. Habang nakatayo ron sa kanyang sariling hardin, napagtanto ni Danilo ang isang bagay na hindi niya natutunan sa business school, hindi natutunan sa mga boardroom, hindi natutunan mula sa tagumpay. Minsan, ang tanging paraan para mabuhay ay ang magsimulang magbigay pansin sa mga maliliit na bagay dahil ang mga maliliit na bagay ang halos pumatay sa kanya. Kinabukasan, mas maagang nagising si Danilo Ilustre kaysa sa karaniwan. Bago pa man dumating ang matauhan at bago pa man bumaba si Elisa sa hagdan, hindi siya nakatulog ng maayos ng gabing iyon. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mata, naririnig niya ang recording sa kanyang ulo makalmadong boses na nag-usap kung paano buburahin ang isang tao sa sarili nitong buhay na tila ba ito ay isang simpleng problema lamang sa kalendaryo. Naupo siya sa mesa sa kusina na may hawa na isang tasa ng itim na kape, hindi ito iniinom, hawa lang ito. Nararamdaman ang dahan-dahang pakawalan ng init sa seramika. Alas 6:15 ng umaga. Nag-vibrate ng isang beses ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula kay Martin. Tawagan mo ako kapag nag-iisa ka. Kinuha ni Danilo ang telepono at lumabas sa likod bahay. Isinasara ang glass door bago tumawag. Agad na sumagot si Martin. Hindi ako masyadong nakatulog, aniya. Nagsimula akong mag-imbestiga sa insurance. At, tanong ni Danilo. Tama ang hinala mo, sabi ni Martin. May napakalaking life insurance policy sa pangalan mo. Mas malaki kaysa sa inaasahan ko. Gaano kalaki? Tanong ni Danilo. May maikling katahimikan. 100 milyong piso, sabi ni Martin. At si Elisa ang pangunahing beneficiary. Tumingin si Danilo sa hardin. Ang araw sa umaga ay nagsisimula pa lamang magbigay liwanag sa mga dulo ng puno. Kailan huling na-update ang policy? Tanong ni Danilo. 6 na buwan na ang nakalilipas. Sagot ni Martin. Ang halaga ng coverage ay makabuluhang tinaasan. Bahagyang humikpit ang hawa ni Danilo sa telepono. 6 na buwan ulit niya. May natatandaan ka bang pinirmahan mo? Tanong ni Martin. Inisip ni Danilo ang daan-daang dokumento na pinapirmahan sa kanya buwan-buwan. Mga kontrata, pag-apruba, renewal, autorisasyon. Ang mga papel ay palaging naghihintay sa kanyang mesa at palaging minamarkahan ng kanyang mga asistan ang mga lugar kung saan kailangan niyang pumirma. Marami akong pinipirmahan, sabi ni Danilo. Masyadong maraming bagay. Well, patuloy ni Martin, ang pagtaas ay nangangailangan ng iyong pirma. Ngunit ang madokumento ay mukhang i-opisyal, malinis, walang halatang pekeng pirma sa papel na nangangahulugang pinagplanuhan ito ng may pag-ingat. Oh, sabi ni Danilo, hindi ito biglaang naisip. Ito ay pinagplanuhan. Natahimik si Danilo ng sandali. Pagkatapos ay nagtanong, at ang driver, inayos ko pa yan, sabi ni Martin. Pero may nahanap pa akong iba. Si Elisa ay regular na nakikipakita sa isang taon nitong manakaraang buwan. Mga pananghalian, pagpasok sa mga hotel, ilang biyahe na hindi naman mga charity event. Ipinikit ng sandali ni Danilo ang kanyang mamata. Bagaman nakita na niya ang halik gamit ang sarili niyang mamata, ang marinig itong nakumpirma ay tila isa na namang pinto na sumasara sa isang bahagi ng kanyang buhay. Kilala mo ba kung sino? Tanong ni Danilo. Ang pangalan niya ay Ramon Reyes, sabi ni Martin. Walang malalaking record ng krimen, pero may mautang maraming utang. Masasamang pamumuhunan, bagsak na negosyo, mapautang na hindi niya kayang bayaran. Siya ang eksaktong uri nga laki na tatanggap sa isang napakasamang plano kung may mangangako sa kanya ang napakalaking gantimpala. Tumango ng dahan-dahan si Danilo kahit hindi siya nakikita ni Martin. Ang pera, mahinang sabi niya. Palaging bumabalik sa pera. Hindi palagi, sagot ni Martin. Minsan bumabalik ito sa galit. Ang pera ay kasangkapan lamang. Tumingin si Danilo sa hardin at nakita ang hardinero na nagtatrabaho na malapit sa mga rosas. Ang bata ay nakaupo muli sa pader na bato. Maingat na nagmamasid tulad ng dati. Martin, sabi ni Danilo, kung may isang taong nawala, gaano katagal bago makuha ang insurance?
Depende, sabi ni Martin. Minsan taon. Pero kung may katibayan na aksidente o kung idineklara ka ng korte na legal, napatay bago ang panahong iyon, maaring mas mabilis. Bakit? Dahil hindi nila planong patayin ako agad. Mahinang sabi ni Danilo, plano nilang maglaho ako. Hindi nagsalita si Martin ng sandali. Pagkatapos ay sinabi nito, Danilo, kailangan mong maging napakaingat. Kung totoo ito, hindi ka lang nakikipag-usap sa isang pagtatalo, nakikipag-usap ka sa isang plano. At ang mataong gumagawa ng ganong plano ay hindi madaling huminto. Alam ko, sabi ni Danilo. Pagkatapos ibaba ang tawag. Nanatili si Danilo sa patio ng mahabang panahon. Iniisip ang tungkol sa 6 na buwan. 6 na buwan na ang nakalilipas. Nasa Cebu siya para mag-asikaso ng isang mahalagang transaksyon. Naalala niyang pumirma siyang isang salansan nga dokumento sa isang silid sa hotel habang nakikipag-usap sa telepono sa 3 makakaibang tao ng sabay. Nagtiwala siya na ang dokumento ay ang sinasabi ng kanyang opisina na sila nga. Nagtiwala siya sa kanyang sistema. Ngayon ay itinatanong niya sa sarili kung gaano karaming desisyon sa kanyang buhay ang nagawa habang siya ay masyadong abala para tignan ang mga ito ng malapitan. Maya-maya pa noong umagang iyon, lumabas muli si Danilo sa hardin. Tumayo ng tuwid ang hardinero nang makita siya. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga, sabi ni Danilo. Pagkatapos ay tumingin siya sa bata. Pwede ko ba siyang mahiram ng ilang minuto? Tanong niya nang may paggalang. Tumingin ang bata sa kanyang ama, na tumango naman. Pagkatapos ay lumakad ito patungo kay Danilo. Dahan-dahan silang naglakad sa landas patungo sa glass house. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagmamasid ng mabuti si Danilo sa paligid bago magsalita. Nang marinig mo silang nag-usap, sabi niya, may sinabi ba sila kung kailan? Hindi lang ang tungkol sa sasakyan, kundi pagkatapos niyon. Nag-isip ang bata ng sandali. Sabi nila, dadalhin muna kayo sa isang maliit na lugar, aniya, at pagkatapos ay ililipat kayo muli mamaya. Sabing lalaki, ayaw nating mahanap nila siya ng mabilis. Nakaramdam si Danilo malamig at patuloy na galit na nagsimulang pumalit sa gulat na naramdaman niya noong nakaraang araw. Sinabi ba nila ang pangalan ng driver? Tanong niya. Umiling ang bata. Hindi po, pero sabi nila na bayaran na siya at sabi nila, hindi naman niya tinitignan ang mukha ng driver kasi palagi siyang nakatingin sa cellphone niya kapag sumasakay sa sasakyan. Halos mapangiti si Danilo sa sinabi nito, ngunit hindi ito masayang ngiti. Ito ay ngiti ng isang taong napagtatanto kung gaano naging madaling hulaan ang kanyang buhay. May iba pa ba? Tanong niya. Tumango ng dahan-dahan ang bata. Tinanong po ng asawa niyo ang lalaki, sigurado ka bang hindi siya makakalabas? At sabi nga lalaki, kung gutom na gutom ka na, hindi. Tumingin si Danilo sa glass house, ang madingding na salamin na tila napakawala namang panganib 2 araw pa lang ang nakalipas. Salamat, mahinang sabi niya, mas tinutulungan mo ako kaysa sa inaakala mo. Tumingin ito sa kanya at nagsabi ngang isang napakasimpleng bagay. Sabi po ni tatay, kapag may masamang halaman sa hardin, kailangan mong ayusin bago ito kumalat. Tumango ng dahan-dahan si Danilo. Ang tatay mo ay napakatalinong tao. Habang naglalakad pabalik sa bahay, naunawaan ni Danilo Ilustre ang isang bagay ng may kalinawan. Hindi lamang ito tungkol sa pagkabuhay. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung sino ang nakatayo sa kanyang tabi sa lahat ng taong ito. Ang pinakamapanganib na bagay sa buhay ni Danilo Ilustre ay hindi ang pera, kundi ang kanyang schedule o kalendaryo. Iyon ang napagtanto niya sa 3 araw pagkatapos ng recording. Ang kanyang buhay ay tumatakbo sa mga oras, flight, meeting, tawag, conference, charity event, board meeting, at interview. Ang bawat oras ngang kanyang araw ay pinaplanong iba, kinukumpirma ang iba, inililimbag sa mga kalendaryo, ipinapadala sa email, ibinabahagi sa mga assistant, driver, at kung minsan maging sa mga event organizer. Kung may gustong makaalam kung nasaan siya sa anumang sandali, ang kailangan lang nilang gawin ay tignan ang kanyang kalendaryo. At ang taong mas nakakaalam ng kanyang schedule kaysa sa kahit kanino ay ang kanyang asawa. Naupo si Danilo sa kanyang opisina noong umagang iyon na may hawak na nakaprint na kopya ng kanyang lingguhang schedule sa kanyang harap. Siya mismo ang nagprint nito. Ngayon ay gusto niya itong makita sa papel. Isang bagay na maari niyang hawakan, isang bagay na maari niyang markahan ng panulat. Bilugan niya ang flight kung saan dapat siya nakasakay. Pagkatapos ay bilugan niya ang hapunan na pinagplanuhan para sa gabing iyon.
Pagkatapos ay ang charity event sa susunod na linggo at pagkatapos ay ang biyahe sa negosyo sa susunod pang linggo. Ang bawat isa sa mga event na iyon ay may nakahandang transportasyon ng maaga. Ang bawat isa sa mga event na iyon ay may driver. Ang bawat isa sa mga event na iyon ay may oras kung kailan siya alis ng bahay, sasakay sa sasakyan, at magtitiwala na dadalhin siyang sasakyan kung saan siya dapat pumunta. Kumuha siyang panulat at isinulat ang isang pangungusap sa itaas ng pahina. Kung kontrolado mo ang schedule, kontrolado mo ang tao. Isang kumatok ang narinig sa pinto. Tuloy, si Aling Nena muli. Nagtatanong po ang asawa ninyo kung kakain kayo sa bahay para sa hapunan mamayang gabi, aniya. Nagtaas ng tingin si Danilo. Sabihin mo sa kanya, "Oh, kakain ako sa bahay." Tumango si Aling Nena, ngunit hindi agad umalis. "Sir, maingat na," sabi nito. "Sa lahat ng taon na nagtrabaho ako rito, may natutunan ako. Kapag ang matao ay biglang nagbago ng kanilang nakasanayan, karaniwang ibig sabihin niyon ay may nalaman silang mahalaga." Bahagyang nagulat si Danilo sa sinabi nito. "Nagbago ba ang nakasanayan ko? Kinansela niyo ang flight, kinansela niyo ang hapunan at 3 araw na kayong nasa bahay ng sunod-sunod, aniya. Malaking pagbabago po yan para sa inyo." Ngumiti ng kaunti si Danilo. "Kung ganon, palagay ko may nalaman nga akong mahalaga." Pinag-aralan nito ang kanyang mukha ng sandali. Pagkatapos ay tumango ng isang beses at lumabas ng silid. Pagkaalis nito, kinuha ni Danilo ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang opisina. "Danilo ito," sabi niya nang sumagot ang kanyang assistant. "Mula ngayon, anumang pagbabago sa schedule ko ay dapat dumaan mismo sa akin, hindi kay Elisa, hindi sa kahit kanino, ako lang. Malinaw ba?" Mukhang nalito ang kanyang assistant. "Siyempre po, Sir Ilustre. Ganun naman po talaga ang karaniwang proseso." "Hindi lang karaniwan," sabi ni Danilo, "kundi palagi. At gusto kong kumpletong listahan ng lahat ng may akses sa kalendaryo ko." "Opo, Sir." Tinapos niya ang tawag at muling sumandal sa kanyang upuan. Kung pinagplanuhan ito nina Elisa at ng lalaki sa loob na 6 na buwan, ibig sabihin ay pinag-aralan nila ang kanyang magawi. Alam nila kung kailan siya naglalakbay, kung kailan siya umalis ng maaga, kung kailan siya dumarating ng gabi na, kung kailan walang makakapansin kung mawawala siya ng ilang oras. Hindi nila kailangang piliting pumasok sa kanyang buhay. Nandun na sila sa loob. Nang hapong iyon, naglakad palabas si Danilo patungo sa hardin. Inayos ng hardinero ang isang maliit na bahaging bakod, pinapalitan ang isang sirang kahoy na poste. "Inaayos mo ba agad ang mga bagay kapa nasira?" tanong ni Danilo. Tumango ang hardinero. "Kapa naghintay pa po kayo. Hihina ang buong bakod, aniya." Tapos, isang araw, sabay-sabay nababagsak ang lahat. Tinitigan ni Danilo ang bakod ng sandali. "Sa tingin ko, ganyan ang nangyari sa buhay ko," mahinang sabi niya. "Hindi ko napansin ang mamalili na sira." Hindi nagtanong ang hardinero, nakpatuloy lang ito sa pagtatrabaho. Ang mataong tulad niya ay naunawaan na kapag ang isang tao ay gustong magsalita, nagsasalita ito. At kapag hindi naman, ang matanong ay hindi makakatulong. Malapit doon, ang bata ay nakaupo sa damuhan na may hawak na notebook habang may iginuguhit. Lumapit si Danilo rito at tumingin sa ibaba. Iginuguhit nito ang pangunahing gate, ang driveway, ang mabanga, at ang sasakyan. Mamaliliit na detalye na iginuhit ng may pag-ingat. "Iginuguhit mo ang nangyari noong umagang iyon," sabi ni Danilo. Tumango ito. "Para hindi ko po malimutan," aniya. Pinanut siya ni Danilo ng sandali. "Kaya mo bang iguhit ang lalaking nakita mong kasama ng asawa ko?" tanong niya. Nag-isip ng sandali ang bata. Pagkatapos ay tumango. "Opo, kaya ko po. Huwag kang magmadali," sabi ni Danilo. Mahalaga ang maliliit na detalye. Nagsimula itong gumuhit ng dahan-dahan at may pag-ingat. Ang hugis na mukha, ang buhok, ang paraan ng pagtayo ng lalaki na nakapamulsa ang mga kamay. Pinanot ni Danilo ang paglitaw ng guhit sa bawat guhit ng lapis at muling nakaramdam ng kakaibang pakiramdam. Ang pakiramdam na ang pinakamahalagang bahaging ang kanyang buhay ay ipinapaliwanag sa kanyang isang batang babae gamit ang isang lapis. Nang gabing iyon, gumawa si Danilo ng isa pang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Dumating siya sa hapunan sa tamang oras. Nakaupo na si Elisa sa mesa nang pumasok siya. May mga nakasinding kandila. Ang hapagkainan ay nakahanda ng perpekto. Sinumang makakakita sa kanila mula sa labas ay mag-aakalang sila ay isang matagumpay na mag-asawa na may tahimik at eleganteng hapunan. "Maaga ka ngayon," sabi nito na may kaunting ngiti.
Dito ako nakatira, kalmadong sagot niya. Dapat mas madalas akong nasa bahay. Pinaaralan ni Elisa ang kanyang mukha ng sandali na tila sinusubukang unawain kung ano ang nagbago rito nitong mga nakaraang araw. Kumain sila ng may magalang nakatahimikan sa loob ng ilang minuto bago ito muling nagsalita. Napare-program mo ba ang meeting sa Cebu? Sabi niya. Tumango ng dahan-dahan ang asawa. Mabuti naman, mahalaga yun. Tinitigan ni Danilo ang kanyang asawa sa kabilaan mesa ang babaeng nakasama niya sa kalahating kanyang buhay at napagtanto niya ang isang bagay na simple ngunit nakakasira ng puso. Hindi na niya kilala ang taong ito. Marahil ay matagal na niyang hindi ito kilala. Elisa, kalmadong sabi niya, nararamdaman mo ba minsan na naging estranghero na tayo habang nakatira sa isang bahay? Tumingin ito sa kanya na may gulat sa tanong. Kakaiba namang sabihin niyan sa gitna ng hapunan. Sagot nito ng may kagaan ng loob. Kakaiba ba? Tanong niya. O totu, hindi ito agad sumagot. Sa halip, kinuha nito ang baso ng alak at uminom ng dahan-dahan. Sa kabilang panig ng hapagkainan, napagtanto ni Danilo Ilustre na ang hapagkainang ito, ang tahimik at magandang masang ito, ay mas mapanganib na ngayon kaysa sa anumang transaksyon sa negosyo na kanyang napagasunduan. Dahil ang taong nakaupo sa harap niya ay hindi na lamang basta asawa niya, kundi isang taong may plano. At ngayon, kailangan niya ng mas magandang plano. Kinaumagahan, gumawa si Danilo Ilustre ng isang bagay na magmumukhang normal sa sinumang makakakita rito. Ngunit para sa kanya, ito ay bahagi ng isang napakaingat na pagsubok. Alas 8:30 ng umaga, lumabas siya sa pangunahing pinto na may hawak na briefcase, telepono, at mga susi, nakasuot ng suit para sa isang meeting na wala naman siyang planong puntahan. Ang itim na Alphard ay naghihintay na sa gate. Sa pagkakataong ito, hindi diretsong lumakat si Danilo patungo sa sasakyan. Sa halip, huminto siya sa mahagdan ng pasukan at dahan-dahang tumingin sa paligid. Tulad ng isang lalaking nag-enjoy sa hangin sa umaga, tumingin siya sa mga puno, sa hardin, sa mahabang daanan, at sa wakas, sa driver. Ang lalaking nakatayo, sa tabi nga, sasakyan ay binuksan ang pinto sa likod gamit ang kaliwang kamay. Agad na napansin iyon ni Danilo. Nagsimula siyang maglakad patungo sa sasakyan, ngunit mas mabagal kaysa sa karaniwan. Karaniwan, nagbabasa na siya ng mga email o may kausap sa telepono, nasa sarili niyang mundo bago pa man makarating sa sasakyan. Ngayon, pinakmasdan niya ang lahat. Iniwasan ng driver ang eye contact. Hindi naman ganap, pero sapat na para mapansin ng sinumang nagbibigay pansin. Huminto si Danilo ilang hakbang mula sa nakabukas na pinto. Magandang umaga, sabi niya. Magandang umaga po, sir, sagot ng driver. Tumingin si Danilo sa plaka. Iba nga ang isang numero. Tama ang batang babae. Nagpalit ba tayo nga sasakyan? Natural na tanong ni Danilo. Opo, sir, sabi ng driver. Nasa maintenance po ang isa. Tumango ng dahan-dahan si Danilo na tila ba nasiyahan sa sagot na iyon. Pagkatapos ay gumawa siyang isang bagay na hindi inaasahan. Buksan mo ang compartment sa likod, sabi ni Danilo. May nakalimutan akong folder. Palagay ko, naiwan ko roon kahapon. Nag-atubili ang driver sa loob ng isang fraction ng segundo na pakaliit na bagay na hindi mapapansin ng karamihan. Pagkatapos, ay lumakat ito patungo sa likod ng sasakyan at binuksan ang compartment. Hindi pumunta si Danilo sa likod, sa halip ay umatras siya ng kaunti at sinabi, huwag na pala, hahanapin ko na lang mamaya. Siya mismo ang nagpasara ng pinto sa likod. Hindi muna ako pupunta sa opisina ngayon, kalmadong sabi niya, nagbago ang plano. Tatawa na lang ako kapag kailangan ko ang sasakyan. Mukhang nagulat ang driver. Opo, sir. Tumingin si Danilo sa likod at naglakad pabalik sa bahay. Nararamdaman ang mga mata ng driver sa kanyang likod sa buong oras. Hindi siya lumingon. Sa loob ng bahay, diretsong lumakad si Danilo. Sa kanyang opisina at tinawagan si Martin. Kumpirmado na, sabi niya. Ibang plaka, ibang driver, at halatang kinakabahan siya. Kung ganun, pumunta na tayo sa pulis, sabi agad ni Martin. Huwag muna, sagot ni Danilo. Kung pupunta tayo ng napakaaga, sasabihin lang ni Elisa na praning ako. Sasabihin niyang stressed ako, na masyado akong nagtatrabaho, na nag-ilusyon lang ako. Marunong siyang makipag-usap sa mga tao. Taon-taon niya yun niyang ginagawa sa mga charity event at business dinner. Pinaniniwalaan siyang nga tao. Kung ganon, ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Martin.
Lumapit si Danilo sa bintana at tumingin sa driveway kung saan naghihintay pa rin ang sasakyan. Gusto kong isipin nila na wala pa akong nalalaman, sabi niya. Nakakamali ang matao kapag inisip nilang nanalo na sila. Natahimik si Martin ng sandali. Mapanganib na laro yan, aniya. Tumango ng bahagya si Danilo. Mapanganib din ang sumakay sa maling sasakyan. Nang hapong iyon, muling lumabas sa hardin si Danilo. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya diretsong pumunta sa hardinero. Naglakad siya sa mahabang landas, lampas sa glass house, lampas sa hardin nga marosas, at sa wakas ay nakarating sa mababang pader na bato kung saan madalas maupo ang bata. Nandun muli ito na may hawa na notebook at nagdo-drawing. Anong iginuguhit mo ngayon? Tanong niya. Bahagyang iniharap nito ang notebook para makita niya. Ang sasakyan na naman iyon, ngunit sa pagkataong ito ay iginuhit nito ang plaka nang may malaking pagingat, bawat numero ay malinaw at madilim. Para hindi natin malimutan, sabi nito. Tumango si Danilo. Tinignan ko kaninang umaga. Sabi niya, tama ka nga, hindi ko yun sasakyan at hindi ko yun driver. Hindi nagmukhang nagulat ang bata. Tumango lang ito na tila ba inaasahan na niya ang sagot na iyon. Sabi po nila hindi niyo mapapansin. Aniya, sabi nila laging abala at laging nagmamadali. Naupo si Danilo sa pader na bato sa tabi nito, isang bagay na hindi pa niya ginagawa kailanman. Karaniwan, kapag lumalabas siya, may kausap siya sa telepono o nag-usap tungkol sa negosyo o mabilis na naglalakad mula sa isang lugar patungo sa iba. Ngayon naupo lang siya, noong bata pa ako, dahan-dahang sabi niya, inisip ko na ang panganib ay parang lalaking may hawak na baril o lalaking sumisiga ang banta. Inisip ko na ang panganib ay maingay at halata. Tumingin siya sa hardin. Pero ang totoong panganib ay tahimik. Patuloy niya. Kamukha ito ngam nga normal na araw. Normal na schedule. Mga normal na tao. At isang gorov, napagtanto mo na may nagpaplano na palang buhay mo. At nagpaplano rin katapusan mo. Nakinig ng tahimik ang bata. Pagkatapos ng isang sandali, nagtanong ito, sasabihin niyo po ba sa pulis? O sabi ni Danilo. Pero hindi pa ngayon, kailangan ko muna ng ebidensya, hindi lang ang recording. Kailangan kong malaman kung sino ang driver, kung sino ang lalaki, kung saan nila ako planong dalhin. Kailangan ko ang lahat. Nag-isip ang bata ng sandali, pagkatapos ay nagsabi, sabi po ni tatay, kapag nahuli mo ang nagnanakaw sa hardin, hindi mo sila agad tinatakot. Sinusundan mo sila para malaman mo kung saan sila pumupunta, para malaman mo kung saan nila itinago ang mga kagamitan. Tinitigan siya ni Danilo at napangiti ng kaunti. Ang tatay mo ay magaling sa estratehiya. Naintindihan lang po niya ang matao, sabi nito. Tumango ng dahan-dahan si Danilo. Ganon din yun. Habang naglalakad pabalik sa bahay ng gabing iyon, naunawaan ni Danilo Ilustre ang isang bagay ng may kalinawan. Sa halos buong buhay niya, siya ang taong may kontrol, ang taong may plano, ang taong gumagawa ng mga desisyon. Ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, siya ang taong pinag-aralan, pinaplano at halos burahin. Ngunit ang hindi inaasahan ng mataong nagpapakana laban sa kanya ay may isang napakaliit na tao na unang nagmamasid sa kanila. Gugulin ni Danilo Ilustre ang kanyang buong buhay sa pagbuo nga plano. Maplano sa negosyo, plano sa pagpapalawa, plano sa pamamahalang panganib, madiskarte sa pag-alis. Binuo niya ang kanyang kumpanya na nag-isip ngang 5 hakbang pasulong. Ipinapalagay na kung may bagay na maaring makamali, isang araw ay magkakamali nga ito. Ngunit gumawa siya ng pagkakamali sa kanyang personal na buhay. Hindi niya kailanman naisip na ang panganib ay nasa loob mismo ang kanyang sariling tahanan. Sa ika-4 na umaga pagkatapos ng recording, nagising si Danilo na may malinaw na desisyon sa kanyang isip. Hindi na siya nagre-react lamang, hindi na siya nagugulat. Babawin niya ang kontrol ng tahimik, may pag-ingat, at ganap. Walang sinabi kay Elisa. Hindi ito inakusahan. Hindi binago ang kanyang kilos sa paraang biglaang mapapansin. Patuloy siyang nag-almusal sa parehong oras. Patuloy siyang sumasagot sa ilang tawag sa negosyo sa harap nito. Patuloy siyang nag-usap tungkol sa mga meeting at schedule. Kumilos siya tulad ng isang lalaking walang nalalamang anuman. Ngunit sa likod ng tahimik na gawi na iyon, nagsimula siyang magpagalaw ng mga piyesa sa isang chessboard na walang ibang nakakakita. Alas 9 ng umaga. Nakipakita siya kay Martin sa kanyang opisina sa bahay. Hindi pumasok si Martin sa pangunahing gate. Ipinarada nito ang sasakyan sa ibabaeng kalsada
at pumasok sa likod ng hardin tulad ng ginagawa ng isang matalik na kaibigan. Naupo si Martin sa harap ni Danilo at naglatak ng isang folder sa ibabaw ng mesa. May karagdagang impormasyon ako, sabi nito. Sabihin mo, sagot ni Danilo. Ang driver na naka-schedule para sa araw na dapat pupunta ka sa airport ay hindi kailanman tumawag para sabihing may sakit siya, sabi ni Martin. Hindi kailanman nagulat ng problema sa sasakyan. Hindi kailanman humaling ng kapalit. Ayon sa record ng kumpanya, naka-schedule talaga siyang ihatid katulad ng dati. Tumango ng dahan-dahan si Danilo na nangangahulugang may nakpalit ng sasakyan at driver nang hindi dumadaan sa kumpanya. Sabi niya, sabi ni Martin, at nangangahulugan yan na ginawa ito mula sa loob ng bahay mo sa pamamagitan ng isang taong may direktang autoridad sa schedule ang iyong transportasyon. Hindi na kailangan ni Danilo na sabihin pa ni Martin ang pangalan. Pareho nilang alam. Elisa, mahinang sabi ni Danilo. Hindi sumagot ng direkta si Martin. Sa halip ay binuksan nito ang folder at iniabot ang ilang nakaprint na dokumento sa ibabaw ng mesa. Mga rekord ng tawag, sabi nito. Si Elisa at si Ramon ay nakausap halos araw-araw nitong nakarang na buwan. Minsan sa gabi, minsan sa madaling araw kapag naklalakbay ka. Tinitigan ni Danilo ang mapahina, ngunit hindi hinawakan ang maito. May iba pa, patuloy ni Martin. Nag-withdraw si Ramon Reyes ng malaking halaga ng cash 2 linggo na ang nakalilipas. At makalipas ang 3 araw, ang parehong halaga ng cash ay naideposito sa isang account na konektado sa isang lalaking may commercial driver's license. Hindi ang regular mong driver, kundi iba. Sa wakas ay kinuha ni Danilo ang mapapel at tinignan ang pangalan. Hindi niya ito kilala. Iyan marahil ang lalaking magmamanehong sasakyan nung umagang yun. Sabi ni Martin, ibinalik ni Danilo ang mapapel sa mesa at sumandal sa kanyang upuan. Sa loob ng mahabang sandali, hindi siya nagsalita. Kaya, ngayon ay mayroon na tayong motibo, pera, at plano, sabi ni Martin. Sapat na yan para pumunta sa pulis. Dahan-dahang umiling si Danilo. Huwag muna, tumingin si Martin na may pagkadismaya. Danilo, tinangka kanilang ikidnap. Hindi ito negosasyon sa negosyo, krimen ito. Alam ko, sabi ni Danilo. Pero kung pupunta tayo ngayon, itatanggi lang ni Elisa ang lahat. Maglalaho si Ramon, maglalaho ang driver, at ang tanging mayroon tayo ay isang recording at kwentong parang isang mayaman na may problema sa asawa. Kung ganon, ano ang gusto mo? Tanong ni Martin. Bahagyang sumandal pasulong si Danilo. Gusto kong subukan nilang muli. Tinitigan siya ni Martin ng masuri. Kabaliwan yan, di ba? Sabi ni Danilo nang may kalmado. Ganyan mo nahuhuli ang mataong nag-isip na mas matalino sila sa iyo. Binibigyan mo silang isa pang pagkakataon na makamali. Matagal na natahimik si Martin. Nagsasalita ka tungkol sa paglalatag ng patibong. Sabi nito sa wakas. Tumango si Danilo. Paano kung may makamali? Tanong ni Martin. Napakalma ng boses ni Danilo nang sumagot ito. Halos may magkamali na. Nang hapong iyon, muling lumabas sa hardin si Danilo. Ang hangin ay amoy bagong tabas na damo at mainit na lupa. Ang hardinero ay nagtatabas ng mga halaman at ang bata ay nakaupo malapit doon habang nagdodrawing muli. Naupo si Danilo sa pader na bato sa tabi nito. Kailangan ko ng tulong mo, sabi niya. Tumingin ito sa kanya. Opo sir, makukunwari akong may isa pang biyahe, sabi ni Danilo. Isang totoong biyahe na may sasakyan, may schedule na katulad ng dati. Naintindihan agad ng bata. Para isipin nilang gumagana muli ang plano, aniya, bahagyang nagulat si Danilo, pagkatapos ay tumango. Eksakto, isinara nito ang kanyang notebook, sabi po ni tatay. Kapag pumasok ang ligaw na pusa sa hardin ng isang beses, babalik ito sa parehong daan. Napangiti ng kaunti si Danilo. Ang tatay mo ay dapat nagpapatakbo ng kumpanyang seguridad. Seryosong pinag-isipan iyon ng bata ng sandali. Pagkatapos ay nagsabi ito, kamatis lang po ang itinatanim niya. Mahinang tumawa si Danilo sa unang pagkakataon paglipas ng ilang araw. Pagkatapos ay muling naging seryoso ang kanyang mukha. Sa pagkataong ito, handa na ako at ang pulis din. Pero hindi nila alam. Tumango ng dahan-dahan ang bata. Natatandaan mo ba ang mukhang lalaki ng sapat para makilala mo siyang muli? Tanong ni Danilo. Opo, sabi nito. Natatandaan ko po. At kung makita mo siyang muli, sabihin mo agad sa akin. Ani Danilo. Gagawin ko po. Sagot nito. Habang naglalakad pabalik sa bahay si Danilo, napagtanto niya ang isang kakaibang bagay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya iniisip ang tungkol sa mga kita.
pagpapalawak, o kompetisyon. Iniisip niya ang tungkol sa pagkabuhay, ang katotohanan, kung sino ang nakatayo sa kanyang tabi sa lahat ng taong ito at kung ano talaga ang gusto nila. Sa loob ng bahay, nakaupo si Elisa sa sala habang nagbabasa ang magazine tulad ng anumang normal na hapon. Naktaas ito ngang tingin at ngumiti nang makita siya. Madalas ka sa bahay ngayong linggo, magaan na sabi nito. Ngumiti rin si Danilo, kasing kalmado nito. Sinabi ko naman sa iyo, Ania. Sinusubukan kong bawasan ang trabaho. Ngumiti ito. Ngunit pinag-aralan ng mata nito ang kanyang mukha ng may pag-ingat na tila sinusubukan lutasin ang isang palaisipan. Mabuti, sabi nito. Sa palagay ko napakagandang ideya niyan. Tinitigan ni Danilo Ilustre ang kanyang asawa at napagtanto na pareho silang nagpapanggap. Ang pagkakaiba nga lang ngayon ay isa lang sa kanila ang nakakalam na nagbago na ang laro, ang kakaibang bagay sa pagtataksil. Napagtanto ni Danilo Ilustre ay hindi ang galit kundi ang pag-arte. Sa loob ng 15 taon, sila ni Elisa ay gumanap sa isang buhay ng makasama, mahapunan, event, bakasyon, maalitrato, matungkulin sa negosyo, charity gala, pakikipagkamay, mangiti. Gumanap sila sa tagumpay, sa samahan, sa kasal. Ngayon ay gumaganap sila sa isa pang bagay ang normalidad, at pareho nilang alam iyon. Lunes ng umaga, bumaba ng hagdan si Danilo sa eksaktong oras na ginagawa niya tuwing may flight siya. Nakapress na suit, tuwid na kurbata, hawak ang telepono, nakahanda ang briefcase. Ang nakasanayan ay isa sa pinakamakapangyarihang kasinungalingan sa mundo at may intention siyang gamitin ito. Nasa kusina na si Elisa habang nagtitimpla ng kape. Maglalagbay ka na naman, tanong nito na tila bahagyang nagulat. Cebu, sabi ni Danilo habang kinukuha ang kapeng inialo nito. Isang araw lang, babalik ako bukas ng gabi. Tumango ng dahan-dahan ang asawa. Kakansela mo lang ng Cebu noong nakaraang linggo. Inayos ko ulit ang ischedule. Sabi niya, ang ilang meeting ay hindi pwedeng ipagpaliban habang buhay. Pinag-aralan nito ang kanyang mukha ng sandali. Pagkatapos ay ngumiti. Sasabihin ko kay Aling Nena na ihanda ang hapunan bukas ng gabi. Tumango si Danilo. Mabuti yan. Nanatili silang nakatayo ron ng sandali tulad ng isang normal na mag-asawa na nag-usap tungkol sa isang normal na biyahe sa negosyo. Ngunit may napapansin na si Danilo ngayon, mga maliliit na bagay. Ang paraan ng paglipat ng mamata nito sa kanyang briefcase, pagkatapos ay sa kanyang telepono, at pagkatapos ay pabalik sa kanyang mukha. Ang paraan ngang hindi nito pagtatanong ang karagdagang gabagay na tila ba inaasahan na nito ang biyaheng ito. Darating ba ang driver nga alas 9? Tanong nito. Oo, sabi ni Danilo. Tumango muli ito at uminom energy cape. Magingat ka sa biyahe, sabi nito. Magingat ka. Ang masalita ay tumuno sa kanyang isip sa kakaibang paraan. Alas 8:30. Naglakad si Danilo patungo sa hardin sa halip na sa pangunahing gate. Nandun na si Martin. Nakatayo malapit sa glasshouse, nakukunwaring pinakmamastan ang mahalaman. Handa na ang pulis, mahinang sabi ni Martin habang papalapit si Danilo. Sasakyang walang marka, susunod sila sa distansya, alam nila ang plano. Tumango si Danilo, at handa na rin ang pamalit na driver, sabi ni Martin. Tahimik na nakikipagtulungan ang kumpanya. Ang driver mo ay bahagi na ang plano natin ngayon. Ang lalaking lilitaw ngayon ay hindi ang kinuha nila, kundi isa sa mga tauhan natin. Dahan-dahang huminga ng malalim si Danilo. Mabuti, Danilo, dagdag ni Martin. Kapag nagsimula na ito, sundin mo lang ang plano. Eksakto, walang sariling diskarte. Ngumiti si Danilo ng walang halong saya. Binuo ko ang isang kumpanya mula sa wala. Kaya kong sumunod sa plano. Mula sa kabilang panik ng hardin, ang bata ay nakaupo muli sa pader na bato, may hawak na notebook sa kanyang kandungan. Pinapanood sila sa paraang laging pinapanood ang lahat. Naglakad si Danilo patungo sa kanya. Ito na ang araw, mahinang sabi niya. Tumango ito. Babalik ang ligaw na pusa, Ania. O, sagot ni Danilo, babalik ito. Tumingin ito sa kanyang briefcase. Pupunta talaga kayo sa airport? O, sabi niya, pero hindi sa paraang inisip nila. Pinag-isipan iyon ng bata ng sandali. Pagkatapos ay nagsabi, mag-ingat po kayo. Tinitigan siya ni Danilo at tumango ng isang beses, ganoon na. Eksaktong alas 9 na umaga, lumitaw muli ang itim na Alphard sa gate. Mula sa hardin, malinaw na nakikita ni Danilo ang sasakyan parehong modelo, parehong kulay,
parehong ideya tulad ng dati. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa harap ng bahay habang hila ang kanyang maleta sa likod niya. Nakatayo si Elisa malapit sa pangunahing pinto habang nagmamasid. Mayroon ka bang lahat? Tanong nito. Sabi niya. Lumapit ito at hinalikan siya ng bahagya sa pisngi. Tawagan mo ako kapag lumapag ka na, sabi nito. Gagawin ko, sagot niya. Sa loob ng isang maikling sandali, napakalapit nila sa isa't isa at napagtanto ni Danilo na kung hindi niya narinig ang recording na iyon, kung hindi niya ito nakita sa hardin kasama ang lalaking iyon, ang sandaling iyon ay magmumukhang ganap na normal. Iyon ang pinakanakatatakot na bahagi. Kinuha niya ang kanyang maleta at lumakad patungo sa sasakyan. Lumabas ang driver at binuksan ang pinto sa likod gamit ang kanang kamay. Agad na napansin iyon ni Danilo. Sumakay siya sa sasakyan at isinara ang pinto sa kanyang likod. Habang nagsisimulang gumalaw ang sasakyan sa mahabang daanan, tumingin si Danilo sa likod ng isang beses sa pamamagitan ng salamin sa likod. Nakatayo pa rin si Elisa sa mga hagdan ng pasukan habang nakataas ang isang kamay sa isang maliit na kaway. Mukhang isang perpektong asawa na hinahatid ang kanyang asawa sa isang biyahe sa negosyo. Bumukas ang gate, lumiko ang sasakyan patungo sa kalsada. Sa unang 10 minuto, naging normal ang lahat. Ang daan patungo sa airport ay pamilyar. Banayad ang trapiko. Hindi nagsalita ang driver. Tumingin si Danilo sa kanyang telepono at nagpadala ng isang mensahe kay Martin. Nasa loop na ako ang sasakyan. Halos agad na lumitaw ang 3 tuldok. Nakikita ka namin, magpatuloy ka lang. Ibinalik ni Danilo ang telepono sa bulsa at tumingin sa bintana. Nalampasan nila ang kanto na patungo sa expressway. Pagkatapos, makalipas ang 5 minuto, gumawang isang maliit na bagay ang sasakyan, hindi ito lumiko kung saan dapat. Sa halip na tahakin ang daan patungo sa airport, nagpatuloy ang sasakyan ng diretso patungo sa isang mas tahimik na kalsada na papalayo sa pangunahing expressway at patungo sa isang industrial zone na punong ng mga bodega at bakanteng lote. Naramdaman ni Danilo na bumagal ang tibok ng kanyang puso, hindi bumibilis. Nangyayari ang lahat ng eksakto sa kanilang pinagplanuhan. Pagkaraan ng ilang minuto, nagsalita ang driver sa unang pagkakataon. Sir, aniya, iba pong daan ang tinatahak natin. May trapiko po sa pangunahing daan. Tumingin si Danilo sa bintana sa walang lamang kalsada sa harap nila. Kalmadong sabi ni Danilo. Ang sasakyan ay nagpatuloy sa tahimik na kalsada, mas pinalayo pa sa airport, sa lungsod, sa lahat na pamilyar na bagay. Nakahiga si Danilo Ilustre sa upuan sa likod ng sarili niyang sasakyan at naisip ang isang bagay na sinabi ng bata. Sabi nila kapag nasa loob na kayo ng sasakyan, hindi na kayo muling makikita. Tumingin siya sa mga bakanteng bodega, sa mahahabang bakod, sa tahimik na kalsada kung saan walang naglalakad at walang nagbabantay. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat na ito, hinayaan ni Danilo ang sarili na makaramdam ng isang napakalinaw at napakamalamig na katotohanan. Kung hindi dahil sa isang bata sa hardin, ito na sana ang huling biyahe sa sasakyan sa kanyang buhay. Gumugol si Danilo Ilustre ngang maraming taon sa loob ng mga sasakyan. Mga itim na sasakyan, tahimik na sasakyan, mga sasakyang may driver na nagbubukas ng pinto at hindi nagtatanong kailanman, mga sasakyan kung saan pumipirma siya ng mga kontrata, sumasagot ng tawag, nagpapasya sa mga kasunduan, at kung minsan ay nakakatulog sa pagitan ng mga lungsod. Ang sasakyan ay palaging isang lugar kung saan may kontrol siya. Ang sasakyang ito ay iba. Nagbago ang daan 10 minuto na ang nakalilipas. Ang labasan patungo sa airport ay naiwan na sa likod. Ang expressway ay nawala na sa kanilang likuran. Ngayon ay nagmamaneo sila sa isang industrial zone na puno ng lumang bodega, mahahabang bakot na bakal, at mga bakanteng parking lot na may bitak-bitak na asfalto at kupas na mga puting linya. Nakahiga si Danilo sa upuan sa likod, tahimik, nakapatong ang mga kamay sa kanyang briefcase. Sir, muling nagsalita ang driver. May nayulat pong malaking trapiko sa unahan. Mas mabilis po ang rutang ito. Tumingin si Danilo sa bintana sa walang lamang kalsada. Walang trapiko, walang sasakyan, walang tao. Kalmadong sabi ni Danilo. Napakaluwag, hindi sumagot ang driver. Pinagmasdan ni Danilo ang mga matang lalaki sa rearview mirror. Sinubukan ng driver na magmukhang normal, ngunit may kung ano sa mukha nito. Tensyon, pagkalkula. Ang tingin ng isang lalaking gumagawa ang trabahong ayaw niyang masyadong isipin. Nagpasya si Danilo na magsalita.
Gaano ka nakatagal nagmamaneho? Natural na tanong niya. Mukhang bahagyang nagulat ang driver sa tanong. Mga 10 taon na po, aniya. Mahabang panahon yan, sabi ni Danilo. Dapat nagtitiwala ka sa mga taong isinasakay mo. Hindi sumagot ang driver doon. Naumayan ho sila ni isa pang 5 minuto. Ang magusali ay nagsimulang magiwahiwalay. Lumitaw ang mga puno sa pagitan ng mabodega. Ang kalsada ay nagsimulang kumipot. Tumingin si Danilo sa kanyang orasan. Pagkatapos, ay tumingin muli sa driver sa salamin. Hindi mo ako dinadala sa airport, kalmadong sabi niya. Bahagyang humigpit ang mga kamay ng driver sa manibela, ngunit pinanatili ang mga mata sa kalsada. Sir, sinabi ko naman po sa inyo na may trapiko. Walang trapiko, mahinang sabi ni Danilo. At ang kalsadang ito ay hindi patungo sa airport. Nagpatuloy sa paggalaw ang sasakyan. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita sa dalawang lalaki. Pagkatapos, ay sumandal ng bahagya si Danilo sa kanyang upuan at nagsabi ng isang bagay na naging dahilan upang mabilis na gumalaw ang mga matang driver sa salamin. Binayaran kang cash, di ba? Sabi ni Danilo, kaya kanila pinili. Walang bank records, walang koneksyon sa kumpanya. Isang lalaki lang na may lisensya at problema sa utang. Nanginig ang panga ang driver. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, aniya. Tumango ng dahan-dahan si Danilo. Siyempre hindi. Dahil sa bersyon mong kwento, isa ka lang driver na sumusunod sa mga tagubilin. Sumandal siya ng bahagya pasulong. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa mga taong tumutulong sa pagkidnap ng isang tao para sa pera? Mahinang tanong ni Danilo. Hindi sa mga pelikula. Sa totoong buhay, hindi sumagot ang driver. Sa totoong buhay, patuloy ni Danilo, ang mga taong nagplano NG krimen ay nakikipagayos sa batas. Ang mga taong nagutos ay nakikipagayos. Ang mga taong nagbayad NG pera ay nakikipagayos. At ang lalaking nagmanehong sasakyan ay nabubulok sa kulungan. Muling tumingin ang mamata ng driver sa salamin. Sa tingin mo ba ay protektahan kanila? Tanong ni Danilo. Sa tingin mo ba ang mataong kumuha sa iyo ay sisirain ang sarili nilang buhay para lang iligtas ka? Napalunok ang driver, ngunit hindi nagsalita. Hindi nila gagawin yun, sabi ni Danilo, dahil para sa kanila, hindi ka kasosyo, kasangkapan ka lang. At kapag ang kasangkapan ay nagamit na, itinapon na, bumagal ang sasakyan habang lumalapit sa isang malawak na metal na gate na patungo sa tila isang lumang abandonadong warehouse. Mataas ang bakod at walang mga bahay malapit doon, walang mga tindahan, walang mga taong naglalakad. Ang eksaktong uring lugar kung saan maaring maglaho ang isang tao. Inabot ng driver ang isang remote control na nakasabit malapit sa dashboard. Nagsimulang gumalaw ang metal na gate ng dahan-dahan na may malakas na tunog ng kalawang. Tumingin si Danilo sa gate pagkatapos ay sa driver. Bago ka pumasok diyan, kalmadong sabi ni Danilo, dapat may malaman ka. Hindi tumingin ang driver sa kanya. Dapat mong malaman, patuloy ni Danilo, na may sasakyan ng pulis na walang marka sa likod natin at isa pa sa dulong kalsadang ito at ang lalaking kumuha sa iyo ay kasalukuyan ng binabantayan. Bahagyang lumingon ang driver sa salamin. Nagsisinungaling ka ba? Aniya, dahan-dahang umiling si Danilo. Hindi, aniya. Ako ay isang negosyante. Hindi ako nagsisinungaling kapag ang katotohanan ay mas kapakipakinabang. Nagatubili ang driver. Dahan-dahang umabante ang sasakyan patungo sa nakabukas na gate pagkatapos ay huminto. Sa loob ng mahabang sandali, umaandar ang makina at walang lalaking gumalaw. May papipilian ka pa, mahinang sabi ni Danilo. Pwede kang pumasok sa gatena, yan at maging bahagi ng kaso ng kidnapping. O pwede mong ikot ang sasakyan at maging testigo. Nanginginig na ang magakamay ng driver ngayon. Sabi nila walang masasaktan, bulong nito. Sabi nila kailangan lang namin kayong itago sa isang lugar sa loob ng ilang araw. Hindi nagbago ang boses ni Danilo. Kidnapping pa rin yan. Ipinikit ng driver ang kanyang mata ng isang segundo. Pagkatapos ay muling idinilat. Tinignan ang nakabukas na gate. Pagkatapos ay tinignan ang walang lamang kalsada sa kanilang likod. Sa distansya, isang itim na sasakyan ang lumitaw sa dulong ng kalsada at nagsimulang dahan-dahang magmaneho patungo sa kanila. Nakita rin iyon ng driver. Sila ba yan? Mahinang tanong nito. Iyan ang pulis, sabi ni Danilo. Tinignan ng driver ang sasakyang papalapit. Pagkatapos ay tinignan muli ang nakabukas na gate. Ang kanyang buong hinaharap ay nakasalalay sa pagitan ng dalawang direksyong iyon. Pagkaraan ng 10 mahabang segundo, gumawa siyang desisyon.
Inilagay niya ang sasakyan sa reverse. Dahan-dahang umatras ang sasakyan, papalayo sa nakabukas na gate, papalayo sa walang lamang gusali, papalayo sa planong binuo upang burahin ang buhay ng isang tao. Habang umiikot ang sasakyan, huminto ang sasakyan ng pulis na walang marka sa harap nila. Isa pang sasakyan ang lumitaw sa likod nila na humaharang sa kalsada. Naging napakatahimik na lahat. Nakahiga si Danilo Ilustre sa upuan sa likod, dahan-dahang humihinga at iniisip ang tungkol sa hardin, isang glass house, at isang tahimik na boses na nagsabing, "Huwag po kayong maingay, sumunod kayo sa akin." Dahil minsan ang buhay ay naililigtas hindi ng mga bodyguard, hindi ng mga kamera, hindi ng pera, kundi ng isang taong nagbigay pansin noong ang lahat ay masyadong abala. Tahimik ang kalsada, maliban sa mahinang tunog nga makinang umaandar. Nakaupo si Danilo Ilustre sa upuan sa likod ng sasakyan at pinanood ang pahinto ng dalawang sasakyan ng pulis na walang marka, isa sa harap at isa sa likod. Ang driver sa upuan sa harap ay hawak ang manibela gamit ang dalawang kamay ngayon, tulad ng isang lalaking naunawaan na ang anuman ang mangyari kasunod ay magpapasya sa nalalabing bahagi ng kanyang buhay. Isang investigador na nakasibilyan ang lumabas sa sasakyan sa harap at dahan-dahang lumakat patungo sa kanila. Hindi ito nagmadali, hindi nito hinawakan ang kanyang baril, lumakad ito tulad ng isang lalaking alam ng kontrolado na ang sitwasyon. Huminto ang investigador sa tabi ng bintana ng driver at kumatok ng isang beses. Tumingin ang driver sa likod kay Danilo. Tumango ng bahadya si Danilo. "Buksan mo ang pinto." Binuksan ng driver ang pinto at dahan-dahang lumabas na nakataas ang makamay. Isa pang investigador mula sa ikalawang sasakyan ang lumapit at maingat ngunit mahigpit na ginabayan ito patungo sa gilid ng kalsada. Nanatili si Danilo sa upuan sa likod ng sandali. Dahan-dahang humihinga, hinahayaan ang katotohanan ng halos. Mangyari na manatili sa isang bagay na solid at totoo. Pagkatapos ay binuksan ng unang investigador ang pinto sa likod. "Sir Ilustre." "Oh," sabi ni Danilo, "ako si Inspector Harry Cruz." Sabi ng lalaki habang ipinapakita ang kanyang badge. "Tinawagan kami ng kaibigan ninyo na si Ge Santos. Mayos lang po ba kayo?" Lumabas si Danilo sa sasakyan at tumingin sa paligid. Ang walang lamang kalsada, ang nakabukas na gate sa distansya, ang tahimik na gusali na halos naging kulungan niya. "Oh," sabi ni Danilo, "mayos lang ako." Pinag-aralan ni Inspector Cruz ang kanyang mukha ng sandali, tulad ng isang taong nakakita na ng maraming tao sa estado ng gulat at alam kung paano ito kapag sinusubukan ng isang tao na huwag itong ipakita. "Kakailanganin po namin ng inyong pahayag," sabi ni Cruz, "at kailangan ninyong sabihin sa amin ang lahat mula sa simula." Tumango si Danilo. "Gagawin ko," sabi niya, "pero ang simula ay magiging kakaibang pakinggan." Ngumiti ng bahagya si Inspector Cruz. "Si Ilustre, sa trabaho ko, ang kakaiba ay normal." "Sige po." Tumayo sila malapit sa sasakyan ng pulis habang ang isa pang investigador ay nakikipag-usap sa driver ilang metro ang layo. "Nagsimula ito sa aking hardin," sabi ni Danilo, "dahil may isang bata na nakarinig ng bagay na hindi niya dapat marinig at pagkatapos ay sinabi ang kwento. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa glass house. Ang recording, ang pinalitang plaka, ang ibang driver, ang pag-usap na narinig niya sa pamamagitan ng speakerphone na telepono na nakpabaho sa paranang paktingin niya sa kanyang sariling buhay." Hindi sumabat si Inspector Cruz, nakinig lang ito habang paminsan-minsang nagsusulat ng mga tala sa isang maliit na notebook. Nang matapos si Danilo, nagtanong si Cruz, "Nasa inyo pa ba ang recording?" "Oo," sabi ni Danilo, "ang batang nag-record nito ang may hawak. Nakatira siya sa ari-arian ko. Ang tatay niya ang gardinero ko." Tumango si Cruz. "Kakailanganin po namin ang recording na yan. Mahalagang ebidensya yan." Tumingin si Danilo sa nakabukas na gate muli. "Arestuhin ba sila ngayon?" tanong niya. Dahan-dahang isinara ni Cruz ang kanyang notebook. "Sapat na ang mayroon tayo para dalhin sila para magpahayag," aniya. Ang driver ay nagsimula ng magsalita. Karaniwang nagsasalita ang matao kapag napagtanto nilang ang makumuha sa kanila ay wala rin para protektahan sila. Tumango si Danilo. "Inasahan na niya iyon." "At ang asawa ko?" tanong ni Danilo. Tinitigan siya ng masuri ni Cruz bago sumagot. "Depende po yan sa mapapatunayan natin," aniya. "Nakatutulong ang ma-recording, nakatutulong ang mga paglilipat ng pera, nakatutulong ang testimonya ng driver. Pero ang mga kasong tulad nito ay binuo sa bawat piraso.
Hindi ito tulad sa telebisyon. Nangangailangan ito ngang panahon. Naunawaan iyon ni Danilo. Nakabo siya ngang gakasunduan sa negosyo sa parehong paraan. Dahan-dahan, may pag-ingat. Dokumento sa bawat dokumento. Tumingin muli sa kanya si Cruz. Naging mapalat kayo. Sabi ngang investigador. Bahagyang umiling si Danilo. Hindi ako naging mapalat. Sabi niya, mayroon lang akong isang tao na nagbibigay pansin. Tumango si Cruz. Karamihan sa mga tao ay wala niyon, anya. Karamihan ay nag-aakalang, ang panganib ay nagmumula sa mga estranggero. Hindi nila inaasahan na manggaling ito sa isang taong nakakaalam ng kanilang schedule. Ngumiti ng bahagya si Danilo. Sabi niya, natutunan ko yan ngayong linggo. Lumapit ang isa pang investigador. Handa na pong magsalita ang driver. Mahinang sabi nito kay Cruz. Nagsisimula na siyang magpangalan. Tumango si Cruz. Pagkatapos ay humarap kay Danilo. Sir Ilustre, inirerekomenda ko pong huwag muna kayong umuwi ng mag-isa ngayon. Aniya, kung totoo ang sinasabi ninyo, hindi pa alam ngang asawa ninyo na nabigo ang plano at ang mga tao ay maaring maging hindi mahuhulaan kapag nabigo ang mga plano. Nag-isip si Danilo ng sandali. Kailangan ko pa ring bumalik, sabi niya. Iyan ang bahay ko. Tinitigan siya ni Cruz ng matagal. Pagkatapos ay tumango. Kung ganun, may mga investigador kaming nakabantay malapit dun. Aniya, walang marka. Hindi niya kami makikita, pero nandun kami. Tumingin si Danilo sa walang lamang kalsada sa huling pagkakataon bago sumakay sa sasakyan ng pulis upang ibigay ang kanyang opisyal na pahayag. Habang nagsisimulang gumalaw ang sasakyan, isinandik niya ang kanyang ulo ng bahagya sa likod at ipinikit ang kanyang mamata ng sandali. Hindi niya iniisip ang pulis. Hindi niya iniisip ang driver. Maging ang kanyang asawa ay hindi niya iniisip. Iniisip niya ang isang maliit na pader na bato sa isang hardin, isang glass house na gawa sa salamin, at isang tahimik na boses na nagsabing, huwag po kayong maingay, sumunod kayo sa sakin. At napagtanto niya ang isang bagay na alam niyang hindi niya malilimutan sa buong buhay niya. Ang kapangyarihan, ang pera, at ang tagumpay ay nakabuong ang kanyang mundo, ngunit ang taong nagligtas sa kanyang buhay ay ang tanging tao sa mundong iyon na walang anuman sa mga bagay na iyon. Nang bumalik si Danilo Ilustre sa kanyang bahay ng hapong iyon, mukhang eksaktong katulad pa rin ito ang kanilang umaga. Ang parehong mahabang daanan, ang parehong puting haligi, ang parehong tahimik na beranda. Kung may dadaan ang sasakyan sa bahay na iyon sa sandaling iyon, makakakita itong isang maganda, tahimik, at hindi natitinag na tahanan, na tila walang anumang mali sa mundo. Ngunit alam ni Danilo na bago matapos ang araw, ang katotohanan ay papasok sa pangunahing pinto. Bumaba siya sa sasakyan at nagpasalamat kay Inspector Cruz na nakaupo sa upuan ng driver ng sasakyang walang marka. Nandito lang kami malapit, sabi ni Cruz. Kung may maramdaman kayong mali, tawagan niyo ako agad. Tumango si Danilo. Salamat. Dahan-dahan siyang umakyat sa mahagdan ng pasukan at binuksan ang pinto. Nasa sala si Elisa, nakaupo sa sofa na may hawak na libro. Naktaas ito ng tingin at ngumiti ng may gulat. Nandito ka na pala? Aniya, akala ko ba ang flight mo ay kanilang umaga? Inilapag ni Danilo ang kanyang briefcase malapit sa pinto at hinubad ang kanyang jacket. Nagbago ang mga plano, kalmadong sabi niya. Maingat nitong pinag-aralan ang kanyang mukha. Madalas mong sabihin yan ngayong linggo, Aniya. Sagot niya. Ganyan talaga ang linggong ito. Dahan-dahan nitong isinara ang kanyang libro. Napakansela ba ang meeting? Hindi, sabi ni Danilo. May ibang nangyari. May maikling katahimikan sa silid. Ang uringang katahimikan kung saan nararamdaman ng dalawang tao na ang pag-uusap ay magiging isang ibang bagay na. Tumayo si Elisa. Danilo. Nagsisimula mo na akong alalahanin, malumanay na sabi nito. Kakaiba ang kilos mo. Nakakansla ka mabiyahe, nananatili ka sa bahay. Nagtatanong ka makakaibang bagay. May nangyari ba sa trabaho? Tinitigan siya ni Danilo nang matagal bago sumagot. Sabi niya. May nangyari nga, pero hindi sa trabaho. Hindi ito nagsalita. Dinukot ni Danilo ang kanyang kamay sa briefcase at naglabas ng isang maliit na sobre. Sa loob nito ay ang larawang ibinigay sa kanya ni Martin kaninang umaga, isang larawan nina Elisa at Ramon Reyes na makasamang pumapasok sa isang hotel 2 linggo na ang nakalilipas. Inilagay niya ang larawan sa ibabaw ng mesa sa harap nito. Tinignan ni Elisa ang larawan.
Sa unang pagkakataon mula nang makilala siya ni Danilo, nakita niyang nawalan ng kontrol ang mukha nito sa loob ng isang segundo lang. Pero sapat na iyon. Muli itong tumingin sa kanya. Ipinasubaybayan mo ako, mahinang tanong nito. Nagpadala ako ngang tao para sabihin sa akin ang katotohanan. Sagot ni Danilo, hindi ito nagsalita. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang telepono at inilagay sa ibabaw ang mesa. Pinindot niya ang play. Ang recording sa Glasshouse ay pumuno sa silid. Ang kalmado at malamig nitong boses, nag-usap tungkol sa sasakyan, sa driver, sa insurance, at kung gaano katagal maaring maglaho ang isang tao bago makuha ang pera. Hindi gumalaw si Elisa habang tumutunog ang recording. Nang matapos ito, naging napakatahimik ng bahay. Hindi mo dapat narinig yan, sabi nito sa wakas. Tinitigan siya ni Danilo at nakaramdam labis na pagod sa loob ng kanyang sarili. Hindi, sabi niya, hindi ko dapat narinig yan, dapat sumakay ako sa sasakyan. Hindi nito ito itinanggi, hindi ito umiyak, hindi sumigaw. Nanatili lamang itong nakatayo ron habang nakatitik sa mesa tulad ng isang taong nakarating sa dulo ng mahabang kalsada at alam na wala ng ibang mapupuntahan. Ibinigay ko sa iyo ang 15 taon, mahinang sabi nito. 15 taon, NG buhay ko. Tumango ng dahan-dahan si Danilo. Oh, sabi niya, ganun na. At alam mo ba kung ano ang pakiramdam? Patuloy nito habang bahagyang nanginginig ang boses ngayon. Ang tumira sa isang malaking bahay ng mag-isa, kumain ng mag-isa, pumunta sa ma-event ng mag-isa, habang ang asawa mo ay palaging nasa eroplano, palaging may meeting, palaging may kausap sa telepono. Hindi siya sumabat. Naghintay ako, sabi nito. Naghintay ako nung binubuo mo ang kumpanya mo. Naghintay ako nung sinabi mong magiging maayos din ang lahat. Naghintay ako nung sinabi mong mas magiging mabuti ang susunod na taon. Pero ang susunod na taon ay hindi kailanman dumating, Danilo. Palaging may isa pang biyahe, isa pang kasunduan, isa pang meeting. Kaya nagpasya kang patayin ako. Mahinang tanong ni Danilo. Napuno ng luha ang mata ni Elisa, ngunit nanatiling matata ang kanyang boses. Nagpasya akong hindi ako alis ng walang dala, sabi nito. Ang bahay ay nasa pangalan mo, ang kumpanya ay nasa pangalan mo, ang account ay nasa pangalan mo. Dahil walang divorce dito sa Pilipinas, kung makikipag-anul ako sa iyo, dadaan ako sa napakahabang proseso sa korte, magastos, at maaring abuting ng maraming taon ng buhay ko nang walang kasiguruhan. Pero kung maglalaho ka, ang lahat ay mapupunta sa akin ng tahimik. Tinitigan siya ni Danilo at napagtanto ang isang napakahalaga at napakalungkot na bagay. Hindi ito nagsasalita tulad ng isang babaeng biglang naging masama. Nagsasalita ito tulad ng isang taong dahan-dahang nakumbinsi ang sarili na ito lamang ang tanging paraan para makalabas. Ideya ba ito ni Ramon? Tanong ni Danilo. Nagatubili ito ng isang segundo. Ipinakita sa akin ni Ramon ang mga numero. Sabi nito, ipinakita niya sa akin kung paano gumagana ang insurance. Ipinakita niya sa akin na sinayang ko ang 15 taon ng buhay ko at alis ako ng walang dala. Tumango ng dahan-dahan si Danilo. Kaya nilutas ni Ramon ang problema mo sa pamamagitan ng paggawa sa akin na isa. Sa sandaling iyon, narinig ang isang kumatok sa pangunahing pinto. Lumingon ang ulo ni Elisa patungo sa tunog. Hindi gumalaw si Danilo. Ang kumatok ay narinig muli, mas malakas. Sa pagkakataong ito, lumakad si Danilo patungo sa pinto at binuksan ito. Si Inspector Cruz ay nandun, hawak ang kanyang badge. Mrs. Ilustra, sabi ni Cruz habang pumapasok. Kailangan ninyong sumama sa amin. May mga katanungan kami tungkol sa sabuatan upang magsagawa ng kidnapping at insurance fraud. Ipinikit ni Elisa ang kanyang mga mata ng sandali. Hindi ito tumakbo, hindi nakipagtalo. Tumango lang ito ng isang beses, tulad ng isang taong alam na darating ang sandaling ito mula nang magsimula ang plano, habang maingat na pinaposas ng pulis ang kanyang mga kamay sa likod. Huling tinignan nito si Danilo. Minahal kita nun, mahinang sabi nito. Tinitigan siya ni Danilo ng matagal bago sumagot. Alam ko, sabi niya, iyan ang nagpapakomplikado sa lahat na ito. Ginabayan ng pulis si Elisa palabas ng bahay, lagpas sa pangunahing pinto, lagpas sa mahabang daanan, lagpas sa hardin kung saan ang marosas ay namumulalak pa rin na tila walang nagbago sa mundo. Ngunit alam ni Danilo Ilustre na nagbago na ang lahat dahil sa wakas ay pumasok na ang katotohanan sa kanyang bahay. At dumating ito gamit ang isang pamilyar na mukha pagkatapos mawalang sasakyan ng pulis sa mahabang daanan.
naging napakatahimik ngang bahay. Hindi ang uri ngang tahimik na kapayapaan na madalas isipin ni Danilo Ilustre na kinatutuwaan niya. Ibang uri itong katahimikan. Ang uri na dumating pagkatapos, masira ang isang bagay at naririnig mo pa rin ang alingaw-ngaw sa iyong ulo. Nanatili siyang nakatayo sa sala ng mahabang panahon. Nakatitig sa sofa kung saan nakaupo si Elisa, ilang minuto lang ang nakalipas. Ang libro nito ay nasa ibabaw pa rin ng mesa. Ang tasaan nito ay mainit pa rin. Mukhang ang lahat ay tila lumabas lang ito nga silid at babalik din sa isang sandali. Ngunit alam ni Danilo na hindi na ito babalik, hindi sa bahay na ito, hindi sa buhay na ito. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa kanyang opisina, ngunit hindi pumasok. Sa halip, lumingon siya at lumabas sa likod bahay patungo sa hardin. Ang araw sa hapon ay nagbibigay ng mahahabang anino sa damuhan. Ang hangin ay amoy lupa, dahon, at mga pinutol na tangkay. Ang hardinero ay malapit sa bakot na naglilikpit ng kanyang mga kagamitan sa pagtatapos ng araw. Nang makita si Danilo na papalapit, agad itong tumayo ng tuwid. "Sir." Bahagyang umiling si Danilo. "Hindi mo kailangang tawagin akong sir palagi," tahimik na sabi niya. Nagbigay ngang isang maliit na magalang na tango ang hardinero, ngunit hindi alam kung ano pa ang itatawag sa kanya. Kaya hindi na ito nagsalita. "Nasaan ang anak mo?" tanong ni Danilo. "Nandun po," sabi nga hardinero. Itinuturo ang pader na bato malapit sa harding nga rosas. Nakaupo ito sa parehong lugar tulad ng dati. Bukas ang kanyang notebook sa kanyang matuhod, may hawak na lapis. Naktaas ito nang tingin nang lumapit si Danilo, ngunit hindi nagsalita, naghintay lang ito. Naupo si Danilo sa pader na bato sa tabi nito, katulad ng ginawa niya ilang araw na ang nakalipas. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita sa kanila. "Anong iginuguhit mo ngayon?" tanong niya sa wakas. Bahagyang iniharap nito ang notebook para makita niya. Guhit iyon ng glass house, ang madingding na salamin, ang pinto, ang mapuno sa tabi nito, at dalawang maliliit na figurang nakatayo sa loob. "Iginuguhit mo kung saan mo sila narinig," sabi ni Danilo. "Tumango ito, para hindi ko po malimutan," sabi nito. Tinitigan ni Danilo ang guhit ng matagal. Pagkatapos, ay nagsabi ng dahan-dahan, may pag-iingat, tulad ng isang lalaking gustong masiguro na tama ang mga salita. "Iniligtas mo ang buhay ko," sabi niya. Tumingin ito sa ibaba. "Sa guhit po, hindi sa akin. Sinabi ko lang po ang narinig ko," sabi nito. Umiling si Danilo, hindi aniya. Maraming tao ang nakakarinig ng bagay at nananatiling tahimik. Maraming tao ang nakakakita ng bagay at umiwas ng tingin. Ikaw, hindi mo ginawa yon. Natahimik ang bata ng sandali. Pagkatapos ay nagsabi ito. "Sabi po ni tatay, kapag nakakita ka ng masamang bagay at nanatili kang tahimik, ang maliit na bahagi ng masamang bagay na iyon ay magiging iyo na rin." Tumango ng dahan-dahan si Danilo. "Ang tatay mo ay napakatalinong tao," muling sabi niya. Naupo sila sa katahimikan sa loob ng ilang minuto, pinapanood ang paggalaw ng liwanag sa hardin. "Malungkot po ba kayo?" biglang tanong nito. Matagal na pinag-isipan ni Danilo ang tanong bago sumagot. "Oo," sabi niya, pero hindi sa rason na iniisip ng karamihan. Naghintay ito. "Malungkot ako," dahan-dahang sabi niya, "dahil nakabuo ako ng isang napakalaking buhay, ngunit hindi ko napansin na ang sarili kong tahanan ay nagiging isang walang lamang lugar. Inisip ko na ang pagbibigay ng pera ay pareho lang sa pagbibigay ng buhay. Inisip ko na ang pagtatrabaho sa lahat ng oras ay pareho lang sa pagmamahal sa isang tao. Nagkamali ako sa ilang bagay na iyon. Nakinig ito ng may pag-ingat tulad ng laging ginagawa nito." "Alam mo ba kung ano ang pinakamasamang bahagi?" tanong ni Danilo. Umiling ang bata. "Ang pinakamasamang bahagi ay hindi ang may isang taong nagtangkang kumuha ang lahat sa akin," sabi niya. "Ang pinakamasamang bahagi ay ang mapagtanto na sa loob ng maraming taon ay tumira kami sa iisang bahay, ngunit namuhay sa makaibang buhay. At hindi ko iyon nakita." Pinag-isipan iyon ng bata sa seryosong paraan na ginagawa minsan ng mga bata sa mga sinasabi ng mga matatanda. Pagkaraan ng isang sandali, nagsabi ito, "Kapag nagtatanim po si tatay, tinitignan niya ito araw-araw, kahit mukha itong maayos." Sabi niya, ang nga problema ay mas madaling ayusin kapag maliit pa. Tumingin muli si Danilo sa hardin. "Palagay ko ang tatay mo ay mas naunawaan ang buhay kaysa sa karamihan ng mga taong kilala ko," sabi niya. Isinara ng bata ang kanyang notebook. "Ano po ang mangyayari ngayon?" tanong nito. Sumandal si Danilo pasulong, pinagsasama ang kanyang makamay. "Ngayon makakaroon ng abogado," sabi niya, "at mga korte.
At maraming taong magtatanong at maraming mahahabang araw. Tumango ng dahan-dahan ang bata. Mukhang nakakapagod po yan. Ngumiti ng kaunti si Danilo. Magiging nakakapagod nga. Dinukot niya ang kanyang kamay sa bulsa ang kanyang jacket at naglabas ang isang maliit na sobre. Hawak niya ito sa kanyang kamay ng sandali. Pagkatapos ay iniabot sa bata. Tinignan ito ngang bata, ngunit hindi binuksan. Ano po ito? Para sa hinaharap mo, sabi ni Danilo. Para sa pag-aral mo balang araw, para sa anuman ang gustong marating mo. Sinubukan nitong ibalik agad ang sobre. Hindi ko po yun ginawa para sa pera, sabi nito. Alam ko, malumanay na sabi ni Danilo. Isinasara ang nga daliri ng bata sa paligid ng sobre. Kaya nga karapat-dapat ka rito. Hindi ito bayad. Ito ay para masiguro ko na ang isang taong nagsasabi ng katotohanan at gumagawa ng tama ay magkaroon ng mas maraming pagpipilian sa buhay. Tinignan muli ng bata ang sobre, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na nakipagtalo. Pwede ko bang sabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay? Tanong ni Danilo. Tumango ito. May binago ka sa akin ngayong linggo, sabi niya. Binuo ko ang aking buong buhay na iniisip na ang tagumpay ay nangangahulugan ng pera, mga gusali, mga kasunduan at mga iskedyul. Ngunit ngayong linggo ay natutunan ko na ang tagumpay ay maaring maging isang mas simpleng bagay. Katulad po ang ano? Tanong nito. Katulad ng pagiging uringang tao na nakakapansin kapag may mali, sabi niya at sapat ang tapang para sabihin ito. Nag-isip ang bata ng sandali pagkatapos ay nagsabi, sabi po ni tatay, ang paggawa ng tama ay karaniwang ang mahirap na bagay. Tumango si Danilo. Oh, sabi niya, karaniwan nga. Halos mawala na ang araw ngayon at ang hardin ay nagiging kulay ginto at pagkatapos ay dahan-dahang kulay abo. Habang nakaupo si Danilo ilustre sa isang mababang pader na bato sa tabingang. Isang tahimik na bata na may hawak na notebook. Napagtanto niya na ang pinakamahalagang pag-usap sa kanyang buhay ay hindi sa isang boardroom, hindi sa isang eroplano, hindi sa isang meeting na nakakahalaga ng milyon-milyong piso, kundi dito sa isang hardin dahil sa huli, hindi isang makapangyarihang tao ang nagligtas sa kanyang buhay, kundi isang taong walang anuman, maliban sa tapang at pagkaunawa sa tama at mali. 3 buwan pakaraan, ang ari-ariang ilustre ay mukhang iba na. Hindi dahil nagbago ang bahay ay nanatiling malaki, nanatiling tahimik, nanatiling napapaligiran ng mapuno at mga halamanang maingat na natabasan. Ang sementadong daanan ay kumukurba pa rin sa parehong paraan. Ang glass house ay nakakahuli pa rin ng araw sa umaga at nagniningning ng malambot sa mga unang oras. Ngunit ang buhay sa loob ng bahay ay nagbago. Si Danilo Ilustre ay hindi na naglalakbay linggo-linggo. Ang kumpanya ay patuloy na tumatakbo, patuloy na lumalaki, ngunit inilipat niya ang bahagian kanyang opisina sa isang mas maliit na gusali, mas malapit sa bahay. Mas madalas siyang sumasali sa mga meeting sa pamamagitan ng video. Mas nagtitiwala siya sa pagdedelega. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, nagsimula siyang maunawaan na kung ang isang kumpanya ay hindi kayang tumakbo nang wala siya sa loob ng ilang araw, ibig sabihin ay hindi siya nakabuo ng isang kumpanya, nakabuo siya ng isang kulungan. Ang kaso sa batas ay patuloy pa ring umusad sa korte. Si Ramon Reyes ay naakusahan ng sabuatan, kidnapping, at insurance fraud. Ang driver ay nakipag-ayos sa batas at nagbigay ng testimonya. Ang ma-recording sa glass house ay naging pangunahing ebidensya. Ang paglilipat sa bangko, ma-record ng tawag, at mga mensahe ay nakakumpleto sa nalalabing bahaging ang kwento. Bawat piraso, tulad ng sinabi ni na Martin at Inspector Cruz na mangyayari. Kumuha si Elisa ng napakahuhusay na abogado. Ngunit ang katotohanan ay isang mahirap na bagay na pagtalunan kapag ito ay narecord sa sarili mong boses. Hindi pumunta si Danilo sa bawat sesyon sa korte. Pumunta siya sa una at sapat na ayon. Ang makita si Elisa na nakaupo sa kabilang panig ng silid korte, hindi bilang kanyang asawa, kundi bilang akusado, ay isang bagay na hindi na niya kailangang maranasan ng higit sa isang pagkakataon. Ang ilang katapusan ay hindi na kailangang tignan ng paulit-ulit. Isang tahimik na Sabado ng umaga, lumabas si Danilo sa hardin na may hawak na tasa ng kape. Malamig ang hangin at ang mga dahon ay nagsisimula palang maging kulay pula ginto. Ang hardinero ay nag-aayos isang kahoy na upuan malapit sa hardin Mga Rosas. Magandang umaga, sabi ni Danilo. Magandang umaga po,
Sagot naga hardinero. Pinanood ni Danilo ito na nagtatrabaho ng sandali. Matagal mo nang inaalagaan ang lugar na ito, sabi ni Danilo. Tumango ang hardinero. Oh, dahan-dahang sabi ni Danilo. Inisip ko noon na pagmamayari ko ang lugar na ito. Pero ngayon sa palagay ko ako lang ang taong natutulog dito at nagtatabi ng kanyang maswit dito habang ikaw ang talagang nakaalaga rito. Napangiti ng kaunti ang hardinero, ngunit nagpatuloy sa pagtatrabaho. Ang isang bahay ay nangangailangan ng mga taong naroon, aniya. Hindi lang mga taong nagbabayad para rito. Tumango si Danilo. Nagsisimula ko nang maunawaan yan. Tumingin siya sa pader na bato. Nandun ang bata tulad ng dati. Nakaupo kasama ang kanyang notebook, ngunit sa pagkakataong ito ay may mga libro na rin sa tabi nito. Mga bagong libro sa paralan. Lumakad si Danilo patungo rito at nupo sa tabi nito. Anong pinag-aralan mo? Tanong niya. Math po, sabi nito, at pagbabasa at kasaysayan. Mahalaga po ang kasaysayan, sabi ni Danilo. Nakatutulong ito sa iyo na maunawaan kung paano gumagawa ang mga tao ng mabubuting desisyon at masasamang desisyon. Tumingin ito sa kanya. Sabi pong guro ko, ang kasaysayan ay higit sa lahat tungkol sa mga taong gumagawa ng masasamang desisyon. Mahinang tumawa si Danilo. Malamang natama ang guro mo, isinara nito ang kanyang libro. Maglalakbay po ba kayo muli? Minsan, sabi ni Danilo. Pero hindi na sa lahat ng oras. Tumingin siya sa hardin, pagkatapos ay pabalik sa bata. Natatandaan mo ba ang unang bagay na sinabi mo sa akin noong umagang yun? Tanong niya. Tumango ito. Sinabi ko po sa inyo na huwag kayong maingay at sumunod kayo sa akin. Iyon ang sandali na nagbago ang buhay ko, sabi ni Danilo. Pinag-isipan itong bata. Maari pong hindi kayo nakinig, aniya. Oh, sagot ni Danilo. Maaring hindi nga ako nakinig, at kung hindi ako nakinig, hindi ako makakaupo rito ngayon. Nanatili silang tahimik ng sandali, nakikinig sa hangin sa mga puno. Pwede ko bang sabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay? Sabi ni Danilo sa wakas. Tumango ito. Magkakaroon nga maraming sandali sa buhay mo na makakakita kang isang bagay na mali, sabi niya. Maaring may isang taong tinatrato ng may kalupitan. Maaring may nagsisinungaling. Maaring may isang bagay na hindi patas. At karamihan sa matao ay sasabihin sa iyo na manahimik ka dahil mas madali at mas ligtas. Nakini ito ng may malaking pag-iingat. Ngunit ang nga taong nagbabago ng buhay, patuloy ni Danilo. Karaniwang sila ang nga taong nagpasyang huwag manahimik. Pinag-isipan iyon ng bata ng matagal, pagkatapos ay nagtanong, kahit magdulot po ang problema? Tumango si Danilo. Lalo na kung magdudulot ng problema. Tumingin muli ito sa kanyang notebook, pagkatapos ay nagsabi ng napakahina. Sabi po ni tatay, ang paggawa ng tama ay hindi palaging nagpapadali ng buhay mo. Pero nakatutulong ito para makatulog ka sa gabi. Tumingin muli si Danilo sa hardin, sa glass house, sa mahabang daanan na kumukurba patungo sa kalsada, kung saan naghintay ang isang ibang sasakyan noon. Palagay ko tama ang tatay mo, sabi ni Danilo. Dinukot niya ang kanyang kamay sa bulsang kanyang jacket at naglabas ng isang maliit na susi. Hawak niya ito ng sandali, pagkatapos ay iniabot sa bata. Tumingin ito na may pagkalito. Ano po ito? Ang susi sa glass house, sabi ni Danilo. Mula ngayon, iyan na ang lugar mo. Pwede kang magtanim ng kahit ano ron. Mga bulaklak, gulay kahit ano. Sayo na yan para alagaan. Bahagyang lumaki ang mga mata nito. Talaga po? Oh, sabi niya, dahil ang glass house na, yan ang lugar kung saan mo narinig ang katotohanan. At minsan ang lugar kung saan mo narinig ang katotohanan ay ang lugar kung saan ka nagsisimula ng isang bagong bagay. Hawak nito ang susi nang may pag-ingat sa kanyang kamay na tila ba ang ito ay isang napakahalagang bagay. Salamat po, sabi nito. Dahan-dahang tumayo si Danilo at tumingin sa hardin ng isa pang pagkakataon. 3 buwan na ang nakalipas. Halos maglaho na siya sa mundo nang walang sinumang nakakaalam kung bakit. Ngayon ay naunawaan na niya ang isang bagay na sana ay naunawaan niya ng mas maaga sa kanyang buhay. Ang tagumpay ay hindi ang laki ng iyong bahay. Ang tagumpay ay hindi ang bilang ng taong nagtatrabaho para sa iyo. Ang tagumpay ay hindi ang para sa iyong bank account. Ang tagumpay ay ang pagiging buhay upang maupo sa isang hardin sa isang tahimik na umaga at magkaroon ng malinis na konsensya kapag tinignan mo ang desisyong ginawa mo. Dahan-dahang naklakat pabalik sa bahay si Danilo Ilustre, hindi bilang isang lalaking mayroon ng lahat, kundi bilang isang lalaking halos nawalan ng lahat at dahil doon ay sa wakas ay
Naunawaan na kung ano talaga ang mahalaga. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang panganib ay hindi palaging nagmumula sa maestranghero at ang pagtataksil ay hindi palaging nagmumula sa makaaway. Minsan ang pinakamalaking banta ay dumarating ng tahimik mula sa mga taong pinakakatiwalaan natin at mula sa mga nakasanayan na hindi natin kailanman kinuwestiyon. Ang kwento ay nagtuturo din sa atin na ang tapang ay hindi nakasalalay sa edad, pera o kapangyarihan. Isang tahimik na bata na may katapatan at tapang ay kayang baguhin ang tadhana ng isang makapangyarihang tao. Ang leksyon ay simple ngunit makapangyarihan. Palaging magbigay pansin sa mga maliliit na senyales. Huwag kailanman balewalain ang alam mong mali at huwag kailanman manahimik kapag ang katotohanan ay kayang magligtas ng buhay. Sa huli, ang hustisya ay hindi palaging nagmumula sa lakas, kundi sa tapang, katotohanan, at desisyon na gumawa ng tama kahit na ito ay mahirap. Ang video na ito ay isang gawa ng katang-isip na binuo sa tulong ng artificial intelligence. Ang lahat ng mga karakter, kaganapan, at sitwasyon ay hindi totoo at hindi kumakatawan sa sinumang totoong tao o totoong kwento. Ang nilalaman ay inilaan para sa pagkukuwento at emosyonal na paglalarawan.